May kasabihan na gambalain mo na ang lahat ng hayop sa gubat, wag lang ang leon na sinusubukang mamuhay ng payapa. Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kabangers at mga kayanggaw. Ang kwentong ito ay karanasan ko bilang alalay ng isang pinakamagiting na manunugis ng kapis noong binata pa ako. Hindi ko makakalimutan ang karanasan na ito. Dahil dito ko napatunayan na kapag ang isang tao ay nagalit, talagang lahat ay kaya niyang gawin para sa pamilya. Dito ko rin mas naintindihan na mahalaga ang bawat oras. Na dapat habang kasama mo pa ang pamilya mo o ang mahal mo sa buhay, iparamdam mo na sa kanila ang pagmamahal mo ng wagas. Dahil hindi natin alam kung kailan sila babawiin sa atin ng Diyos. Kilalanin niyo na lang po ko bilang si Erwin. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot niyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag niyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ano ba, Erwin? Bilisan mo ang lakad mo. Bakit, Tiyo? Ano ba nangyayari? Kinakabahan naman ako sa inyo eh. Basta bilisan mo talaga ang lakad mo. May sumusunod sa atin. Ho? Sino? Saan? Wala naman ako makita. Basta meron. Maniwala ka sa akin. Ano ba kasing nangyayari? May nakaway ba kayo rito sa bayan? Wala. Pero masama kutob ko. Kilala mo naman ako kung ano ko noon. Sa dami ng pinatay ko noon, hindi malabong balikan nila ako. Pero ang tagal na nun, Tiyo. 10 taon na nakalilipas. Baka wala na rin yung mga yun. Tsaka inubos mo na sila, di ba? Basta bilisan mo ang lakad mo. At baka maiwa kita. Kaya bilis-bilisan mo. Ito na nga po. Teka, dito ka lang. Wala na po ba sila? Dito ka nga lang muna. Ang kulit mo naman eh. Nanatili ako sa kinatatayuan ko, kabanong. Dumampot ng 2x2 si Tiyo sa gilid. Habang nasa iskinita kami noon, hindi ko maiwasang hindi rin kabahan. Kilala ko si Tiyo. Alam kong kapag sinabi niya, totoo. Hindi niya ugaling manakot o gumawa lang ng kwento para mang-trip. Mga ilang sandali lang, biglang may lumabas na 2 lalaki sa likuran niya. Pagharap ni Tiyo ay agad niyang hinampas ang 2 yon. Nakailag ang 2 lalaki at nang makita ni Tiyo ang mukha ng mga yon, napatigil siya at napamura na lang. Binitiwan niya ang hawak na 2x2. Lumapit na rin ako sa kanila nang mapansin kong hindi naman pala sila magkakaaway. Kayo ba yung sumusunod sa akin? Oo, kami nga. Kanina ka pa namin sinusundan eh. Ang bilis mong maglakad. Eh, pambihira naman. Pinakaban niyo ako eh. Alam niyo bang nasa isip ko eh, patayin ko na kayo sa oras na makita ko kayo? Tapos kayo pala yan? Kung may kailangan kayong sabihin, pwede niyo naman akong lapitan na lang ng pasimple. Hindi yung susundan niyo ako para bang mga tauhan kayo ng masasamang grupo eh. Pasensya na. Nag-iingat din kami para sa kaligtasan mo. Kaya hindi kami basta-basta lumalapit sa iyo, Magteban. Tiyo, kilala mo sila? Oo. Itong 2 to eh, estudyante ko dati sa Dimasalang. 10 taon lang itong 2 to nung umalis ako ron. Ngayon eh, malalaking tao na. Buti nga, hindi mo kami nakalimutan eh. Nakilala mo pa rin kami. Abay, hindi ko makakalimutan ang mukhang yan. Kayo ang pinakapasaway sa estudyante ko noon. Kaya tumatak sa akin yung mga mukha ninyo. Mang Teban, kumusta naman po yung buhay nyo ngayon? Eh, heto. Nasa maayos naman akong kalagayan. Masaya naman kaming magpamilya. Yung 2 kong anak, pagtatapos na sa kolehiyo. Yung 2 naman eh, tutungtong na sa high school, ngayong pasukan. Ay, siya nga pala. Ito si Erwin, pamangking ko. Palagi kong kasakasama yan dahil sa bahay lang din naman namin siya nakatira. Magandang hapon sa inyong 2. Kinagagal ko kayo makilala.
Badang ang pangalan ko. Ito naman si Wilberto. Estudyante kayo ni Tio sa pagiging manunugis, tama? Oo, ganun na nga. Alam nyo, kaarawan ng bunso ko ngayon eh. Tingnan nyo, meron kaming biniling cake at pansit. Nagpaluto rin kami ng iba pang handa sa bahay. May ginagawa ba kayo ngayon? Gusto nyo, sumama na kayo sa bahay, kain tayo. Nagkatinginan ng dalawang lalaki, Kabanong. Nawala sa mukha nila ang ngiti na kanina lang ay kitang-kita namin. Nagtaka naman si Tio. Bigla ring sumeryosong mukha niya dahil sa reaksyon ng dalawa. Oh, bakit? Anong problema? Meron ba? Ang totoo, kaya ka namin sinusundan. Kasi meron kaming mahalagang bagay na gustong sabihin sa iyo eh. Mang Teban, sana bumalik ka na sa samahan. Kailangan ka ng mga bagong henerasyon ng manunugis eh. At yan ang dahilan kung bakit niyo ako sinusundan. Ang pabalikin ako sa trabahong inalisan ko na 10 taon na nakakalipas. Alam kong hindi maganda na ito kagad ang bungad namin sa iyo. Pero ayaw naming magsayang ng oras eh. Bawat minutong lumilipas, nalalagay sa panganib ang samahan. Mas lumalaki ang tsansa na malagay sa peligro ang buhay ng maraming tao. Diretsuhin nyo na nga ako. Ano bang pinagsasasabi nyo? Nakatanggap kami kasi ng report mula sa konseho. May mga namataan na aswang sa South. At hindi lang sila basta mga aswang ha. Nakakumpirma ng ibang grupo na ang mga aswang na yun kasama sa naging labanan sa bundok 10 taon ang nakakalipas. Ibig sabihin, hindi nyo naubos yung mga aswang na yun. May ilang nakatakas. At ang mga nakatakas na yun ay may balak na bumalik. Naghahanda na sila, Mang Teban. Aba, imposible yung sinasabi ninyo. Sinigurado namin no na talagang naubos na namin silang lahat eh. Pagkatapos ng labanan sa bundok, sinuyod pa namin yung buong gubat. Ang mga abandonadong baryo, pati na rin yung South, pinuntahan namin. Wala na kami nakita mga aswang eh. Kaya hindi ako maniniwala na meron silang namataan na aswang sa South. Ako mismo magpapatunay na natalo namin silang lahat. Kung sino man yung mga taga-konseho na nagsabi sa inyo, gusto lang nilang pabalikin ako. Wala nang iba pang dahilan. Lihitimo ang impormasyong nakuha namin. Kami mismo. Nakumpirma namin nung nagpunta kami ng South. Pero kami nakita mga bakas ng aswang. Nakita nyo ng pisikal na may nabubuhay pang aswang? Hindi. Pero may mga palatandaan kami at mga bakas sa kanila. Hanggat hindi kayo nakakapagbigay sa akin ng matibay na ebidensya na meron pang aswang, hindi ako maniniwala. Pasensya na ah. Pero sinayang nyo lang yung oras nyo. Hindi na ako babalik sa samahan. Kaya ako nga sila inubos nun eh. Kasi gusto ko na pagkatapos maituon ko na ang buhay ko sa pamilya ko. Ngayon, masaya na ako. Namumuhay kami ng tahimik. Nasusubaybayan ko lahat ng magagandang pangyayari sa buhay ng mga anak ko. Kaya hindi na ako babalik sa trabaho na iniwan ko matagal na. Pero Mang Teban, wala kaming pinuno. Wala kaming sinusundan. Wala kaming gabay. Ikaw lang yun kung sakaling babalik ka. Kailangan ka namin, hindi nyo ako naiintindihan dahil mga bagito pa kayo. Kapag matagal na kayo sa ganyang trabaho at nagawa nyo na lahat ng dapat, darating kayo sa punto na gugustuhin nyo lang na mamahinga sa katahimikan kasama mga mahal ninyo sa buhay. Sa ngayon hindi nyo pa yan mararamdaman. Kasi masaya pa kayo sa ginagawa nyo eh. Hindi ka ba naging masaya sa ginagawa mo noon? Naging masaya ba ako noon? Oo naman. Pero ang makitang unti-unting nalalaga sa mga taong itinuring ko na rin pamilya, ang makitang isa-isa silang namamatay dahil sa mga aswang na yon, pinakamasakit sa akin yon. Kaya ngayon, ayoko nang bumalik. Payapa na ang probinsya, payapa na ang Capiz, wala nang mga aswang. Gawa-gawa lang ng konseho mga nakarating sa inyo. Yung mga palatandaan, yung mga bakas, matagal nang nandun yun. Pero yung mga gumawa ng bakas, wala na sila. Paano kung totoong may nabubuhay pang aswang? Paano kung bigla silang umatake? Hayaan mo nilang ba na may masaktan at mamatay? Tapos ikaw, masaya na sa buhay kapiling ng pamilya mo? Ay, Brad.
Hindi ko na gusto yung sinasabi mo Magdahan-dahan ka sa mga salita mo. Nagsasabi lang naman ako ng pwedeng mangyari. Pero pasimple mong sinisisi si Tito sa pagkakaroon niya ng tahimik na buhay Kung sakali mang mangyari ang sinasabi mo, wala na siyang kasalanan dyan. Kasalanan nyo na yan. Kasi kayo nang in charge dyan At hindi na si Tio na wala na sa serbisyo. Rod, hindi mo naintindihan Sa larangan namin, tungkulin muna bago ang iba. Wala na nga sa tungkulin si Tio. Ano bang hindi nyo maintindihan doon? Kaya nga kinakausap namin siya para bumalik siya kasi kailangan siya. Ayaw nga Mahirap bang intindihin kapag ayaw? Pag ayaw, ayaw na. Alam niyo, kahit 10 taon na kayo sa samahan, mga bago pa rin kayo sa paningin ko. Hindi niyo pa naranasan na talagang humarap at makipaglaban sa mga aswang. Kapag naranasan niyo na ang naranasan ko, baka doon niyo palang maintindihan tama lang pala na pangarapin kong mabuhay na lang ng tahimik. Kapag naranasan yung mamatayan ng paulit-ulit, baka doon nyo palang malaman na mahalaga ang oras nyo sa pamilya nyo. Ulitin ko ayoko nang bumalik sa serbisyo. Ang buong buhay ko ilalaan ko na sa pamilya ko. Hanggang sa huling hininga ko, gusto ko pamilya ko kasama ko. Kaya wag nyo na akong pinipilit. Wag nyo na akong konsensyahin dahil kahit na anong mangyari, kahit na anong isipin nyo, pipiliin ko pa rin ang pamilya ko. Sa oras na magbalik sila, hindi lang kami ang malalagay sa panganib. Ikaw rin, pati ang pamilya mo. Ikaw ang unang nilang babalikan, Mang Teban. Kaya sana, handa ka sa araw na yun. Nagbabanta ba kayo sa tiyo ko? Hindi ako nagbabanta, Brad. Itong mga sinasabi namin, paalala at warning lang. Sana, makatulong itong mga sinabi namin para maging handa kayo sa maaaring maging epekto ng pagbabaliwala nyo sa mga aswang. Kung sakali magbago ang isip mo, Mang Teban, tawagan mo lang kami sa numerong yan. At pasensya na rin kung may pangit ako nasabi. Ikaw pa rin ang idol namin, kaya mataas ang respeto namin sa iyo. Sige na, pabawi na kayo. Uuwi na rin kami dahil kaarawan ng bunso ko ngayon. Ayaw kong masira ang araw na ito dahil mahalaga ito sa anak ko. Maraming salamat po sa oras niyo, Mang Teban. Napailing na lang si Tio at naglakad na rin kami paalis. Ramdam ko ang inis ni Tio base sa pagkakaigpit ng yakap niya sa bilao. Nang makarating na kami sa sakayan, doon pa lang ako nagkaroon ng pagkakataon na kausapin si Tio. Tingin mo, Tio, gumagawa lang kaya sila ng kwento para pabalikin ka? Hindi sila. Yung konseho ng mga manunugis. Mahilig silang gumawa ng problema kahit wala naman talagang problema. Ginagawa nila yun para pabalikin ako. Ilang beses na nilang ginawa yun Kala siguro nila maliniwala ako. Pero ngayon, iba na yung galaw nila. Ginamit na nila yung dalawa kong paboritong estudyante noon. Grabe pala mga yan no? Wala silang respeto sa buhay ng ibang tao. Basta lang masunod yung gusto nila. Hindi naman ako babalik kahit na anong gawin nila Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Isa pa, nangako ko sa mga anak ko at sa asawa ko na kahit na anong mangyari, sasamahan ko sila. Huminga ng malalim si Tio. Ramdam ko ang stress niya nung mga oras na yon. Pero pinipilit na lang niyang burahin sa isipan niya ang mga bagay na nangyari. Makalipas ang ilang minuto, bigla kaming nasiraan. Mura ng mura ang driver ng tricycle. Inabot kami ng halos kalahating oras. Sumapit na rin ang gabi pero nasa gilid pa rin kami ng kalsada. Mabuti na lang, merong napadaang kakilala ng driver. Tinulungan ng maayos ang tricycle kaya nakaalis rin kami. Dakong alas 7 na nang makarating na kami sa baryo namin. Tahimik at payapa sa lugar na yon. Kakaunti pa lang din kasi ang nakatira doon. Tapos magkakalayo rin ang mga bahay. Nako, magugustuhan to ni Bunso. Nung nakarampa gusto na niyang tumikim ng cake Ang sabi ko, hintayin na lang niya yung birthday niya. Hindi makapaghintay yung loko
Alam niyo ba na kinukulit din ako noon? Nabigyan ko siya ng pera para makabili daw siya ng cake. Sabi ko, wala naman akong pera eh. Kasi nag-aaral pa rin ako. Ang kulit eh. Yan talagang bunso ko, oh. Kahit 15 anyos na akala mo baby pa rin eh. Hindi ko naman yun matanggihan kasi nung nasa serbisyo pa ako, hindi ko siya madalas makasama. At baby pa kasi siya noon. Ngayon na ako nakakabawi sa kanya eh. Swerte nga po ng mga pinsan ko sa inyo eh. Ang buti niyong ama. Swerte ako sa kanila. Sila ang lakas ko eh. Oh, nandito na pala tayo. Mula sa gate, may ilang metro na daan papunta sa pinakabakuran at napangiti pa si Tio sa sobrang pagkasabi. Iniisip namin kung ano ang magiging reaksyon ng bunso niyang anak. Pagdating namin sa bakuran, nakita naming nakabagsak ang kaldero sa lapag. Tahimik din ang loob ng bahay. Himalang walang tao sa labas. Naabutan din namin ang naiwang pinapakulong baboy sa salangan. Mayroong napansin si Tio sa lapag. Pagtingin namin, dugo. Dugo yun ng tao. Nagmamadali kaming pumasok ng bahay. Sa sala pa lang, tumambad na sa amin ang hindi katanggap-tanggap na senaryo. Nagkakalat ang dugo sa lapag. May mga talsik din sa pader. Unang nakita namin, yung bunso niya. Hawak-hawak pa ng pinsan ko ang regalo na mula sa nanay nila. Kaunting lakad lang, nakita naman namin si Lola. Dinamay rin siya kahit na hindi na siya nakakabangon. Hinanap namin sila Tia. Nakita namin si Tia sa banyo, nakasubsob sa sulok at wala na rin buhay. Merong butas sa liig at maraming hiwa sa katawan. Yung tatlong anak pa ni Tio ay nakita naman namin sa iisang kwarto. Wasak ang pintuan doon. Yung dalawang nakahandusay sa lapag, naliligo sa sariling dugo. Yung panganay na babae, nasa kama. Marami ding hiwa sa katawan. Merong malalim na hiwa sa leeg. Hindi. Hindi. Hindi ito totoo. Palaginip lang to. Palaginip lang to. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na ang mga nakita namin ay panaginip lang. Pero sa tuwing ididilat ko ang mga mata ko, yun at yun pa rin ang nakikita namin. Ang dating masaya at masiglang bahay, tila naging impyerno. Naging imahe ng karahasan at kamatayan. Napaupo na lang si Tio sa gilid. Aligaga ang mga mata niya. Hindi mapakali ang kamay niya. Para siyang mababaliw. Para siyang masisiraan ng ulo dahil sa sabay-sabay na pagpatay sa pamilya niya. Nung mga oras na yun, Kabanong, kahit papaano ay nakakapag-isip pa ako ng maayos. Kaya agad kong tinawagan ng barangay. Dumating sila matapos ang ilang minuto. Kasunod naman noon ang mga pulis. Galing po kami sa bayan. Bumili lang kami ng cake at pansit. Pag-uwi namin kanina, ito na yung inabutan namin. Kaaway? Wala namang nakaaway. Si Tio naman, natulala lang siya habang pilit kinakausap ng mga pulis. Hindi siya makausap na maayos. Parang tinakasan siya ng kasiyahan. Sa isang iglap, nagbago ang tiyuhin ko. Mabilis na lumipas sa mga araw, dumating ang araw ng libing ng mga pinsan ko at tiyahin at lola. Marami nang nakipaglibing. Mga kakilala, mga kaibigan, at pati na rin mga opisyales ng barangay. Talaga kasing maraming natutuwa sa pamilya nila. Bukod kasi sa mabait sila sa lahat, tumutulong din sila sa mga kalugar nila. At kahit ako, saksi ako noon. Tio, babagsak na ang ulan oh. Kailangan na nating umuwi.
Hindi nagsalita si Tiyo. Wala siyang kahit kaunting tugon sa akin. Nakatingin lang siya sa libingan ng mga anak at asawa niya matapos siyang sementuhin. Tinapi ko na lang siya sa balikat. Hinayaan ko na lang muna siyang lubusin ang oras niya at nauna na muna ako sa bungad ng sementeryo. Maya-maya pa, bumagsak na ang malakas na ulan. Agad naman akong sumilong sa puno ng mangga. Habang ang tiyuhin ko, nanatiling nakatayo lang doon. Wala siyang pakialam kung nauulanan na siya. Parang hindi niya rin nararamdaman ang lamig ng panahon. Ilang beses ko na siyang binalikan, pero hindi siya sumasagot. Kahit paglingon sa akin ay hindi rin niya ginagawa. Awang-awa ko sa kanya noon, Kabanong. Pero hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko para gumaan ang pakiramdam niya. Makalipas ang 1 linggo, nagagawa ko ng kausapin si Tiyo, pero hindi na gaya ng dati. Matipid na siyang magsalita at para bang palaging walang gana. Ang laki rin ng pinagbago ng bahay noon. 6:00 pa lang ng umaga ay maingay na sa loob. Pero mula nang mamatay si Tia, kahit 3:00 na ng hapon ay parang madaling araw pa rin sa sobrang tahimik. Kakatono ko lang yan nung nakaraang araw. Nawala na naman pala ulit sa tono. Maluwag na yata yung pinakakaabitan ng string, Tiyo eh. Siguro. O sige na, umuwi ka na muna sa inyo. Ho? Teka, bakit naman ako uuwi sa amin, Tiyo? Ayaw mo na ba ako nandito? May kailangan lang akong gawin. Kailangan gawin? E di, sama ako dyan. Hindi ka pwede, kaya umuwi ka muna sa inyo. Mas makabubuti yon. Ho? Bakit naman? Huwag niyong sabihin... teka, babalik ka na ba sa pagiging manunugis? Kaya ba nakita kita nung nakaraan na nililinis mo yung mga gamit mo? Hindi nagsalita si Tiyo, Kabanong. Nakatingin lang siya sa malayo. Walang ngiti. Walang kahit na anong emosyon. Pero kahit na ganun, ramdam ko sa kanya ang matinding pangungulila. Nararamdaman ko sa kanya ang kalungkutan. Mamaya alis na ako. Bukas ang balik ko. Kapag nakita pa kita rito sa bahay na ito, ihahatid na kita sa inyo. Ang gara niyo naman, Tiyo. Akala ko ba magkasama tayo sa kahit saan? Bakit parang tinataboy mo na ako? Mas maganda nang itaboy kita, kesa naman mapahama ka pa. Handa naman ako matuto para Pwede bang makinig ka muna sa akin, Erwin? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ano bang mahirap intindihin doon? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit binali mo yung pangako mo sa pamilya mo na kahit na kailan, hindi ka na babalik doon. Kailangan kong bigyan ng hustisya ang kamatayan nila. Hindi mo ako maintindihan. Tingin nyo, magiging masaya sila sa gagawin nyo? Paano kung ikaw naman ang mawala? Tapos ngayon, ayaw mo pa akong isama? Ayaw kitang isama dahil ikaw na lang ang meron ako, Erwin. Ikaw na lang ang pamilya ko. Kapag pati ikaw ay napahamak, mas lalong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Baka ikabaliw ko na kapag pati ikaw ay mawala sa akin. Kaya sana maintindihan mo ko. Hayaan mo kong gawin ito dahil ito na lang ang nakakapagpagaan sa kalooban ko. Napasandal na lang ako sa dingding at napabuntong hininga, Kabanong. Naintindihan ko naman si Tiyo. Alam ko na hindi madaling tanggapin ang lahat ng nangyari, lalo na't biglaan lang ang pagkawala nila. Ibig ba nitong sabihin, tama yung 2 estudyante mo? Nagbabalik na ang mga aswang? May pagkakamali akong ginawa noon. Kung alam ko lang na demonyo siya, tinapos ko na siya noon pa. Sinong siya? Nung natalo namin ang mga aswang sa south at sa bundok, may isang bata akong pinatakas. Aswang siya. Pero nung oras na yon, nakaramdam ako ng awa dahil akala ko inosente siya. Naalala ko sa kanyang anak ko kaya pinaalis ko siya. Nangako siya sa akin na hindi niya tatahakin ang landas ng mga kalahi niya. Yun ang malaking pagkakamali na nagawa ko.
Masyado akong nagpadala sa awat na niwala kong hindi masama ang batang babae na yon. At sa 10 taon, nakabuo na siya ulit ng grupo at sila ang salarin ng mga nangyari. Malakas ang kutob ko na mga aswang ang pumatay sa pamilya ko. Amoy na amoy ko ang iniwan nilang baho dito sa bahay nung dumating tayo. Kaya Erwin, umuwi ka na sa inyo. Magiging madugo itong gagawin ko. Hindi ko na siya kinontra, Kabanong. Naisip ko rin kasi na talagang delikado rin ang buhay ko. Kung hindi nga lang siguro ako kasama ni Tiyo nung gabing namatay sila Tia, baka nakasama rin ako sa mga namatay. Kinikilabutan ako kapag naiisip ko kung gaano kabangi sa mga aswang. Hindi ko maiwasang hindi mangamba, pero sa kabilang banda naman ay nababahala rin ako sa kaligtasan ng tiyuhin ko. Matanda na siya. Hindi na siya gaya ng dati 10 taon nang nakalilipas. Alis na ako. Isarado mo lahat ng bintana. Ikandado mo para sigurado itong pintuan. Harangan mo ng lamesa sa loob. Yung nara na lamesa ang iharang mo para mabigat. Bukas na ako makakauwi bandang tanghali. Pag-uwi ko, sana nakaalis ka na. Erwin, hindi sa ayaw na kitang makasama. Ayaw lang kitang madamay sa panganib na papasukin ko. Naintindihan ko na, Tiyo. Pero nag-aalala ako sa inyo eh. Bakit? Hindi ba matanda na ako? Hindi mo kailangan mag-alala. Mabangis pa rin ako. Tumawa ka na rin. Sige na. Aalis na ako. Mag-iingat ka rito ha. Tinapik na niya ako sa balikat. Naglakad na rin siya palayo, dala-dala ang kanyang maalamat na katana. Pati na rin ang kanyang 45 baril. Ayon sa kanya, ang 2 kagamitan na yun ang pumatay ng maraming aswang noong araw. Mag-isa ako sa bahay, pero wala namang nangyaring masama sa akin. Kinabukasan, naganda na rin ako sa pag-alis ko. Nag-iwan na lang ako ng sulat sa bahay dahil hindi na magpapang-abot ang oras namin. Nang nasa bayan na ako, medyo nahirapan akong sumakay. Marami kasing mga tao nung araw na yon, pero mas konti naman ang mga jeep na dumaraan. Naisipan ko na munang kumain sa kabilang kalsada. Pagpasok ko sa karinderya, nakita ko si Wilberto at Badang na kumakain. Napatingin din sila sa akin. Oh, Darwin! Pamangkin ni Mang Teban, tama? Oo, pamangkin ni Mang Teban. Tama ho yun. Pero yung Darwin, mali. Erwin kasi, Brad. Erwin. Erwin pala. Ano ginagawa mo rito? Kakain ho sana. Nagugutom ako eh. Ayusin pala itong pamangkin ng idol natin no? Yung tanong mo kasi pangtanga eh. Tanungin mo anong gagawin niya rito. Malamang kakain. Alam nga namang maligo yan dito kainan to. Erwin, dito ka na lang din umupo. Sabayan mo kami. Sige. Uy, siya nga pala. Kumusta na tiyuhin mo? Hindi ba nakaabot sa inyo yung balita? Akala ko, pinuntahan niya kayo eh. Pinuntahan? Yung pag-uusap namin, di ba ayaw niya? Teka sandali. Ano ba yung balita? Hindi okay ngayon si Tiyo. Bakit? Anong nangyari kay Idol? Wala na yung pamilya niya. Huh? Teka. Seryoso ka ba? Bakit? Anong nangyari? Nung hapon na nakausap niyo kami rito sa bayan, yun din yung araw na pinatay at minasakir ang pamilya niya. Pag-uwi namin sa bahay, patay yung 4 niyang anak eh. Pati asawa. Idinamay rin si Lola na hindi na nakabangon. Ba't tarantado gumawa niyan Napakagago Sinong tao gagawa ng kahayupan na yan? Hindi tao, aswang. Nang sabihin ko sa kanila yon, ay napaayos sila ng upo. Nakakatinginan silang dalawa. Bakas ang kaba sa kanilang muka. Totoo sinasabi nyo, nagbabalik na sila at ginantian na nila si Tiyo. Ngayon, balak ni Tiyo na patayin lahat ng aswang. Ang akala ko, magbabalik na siya sa serbisyo. Pero sa tingin ko,
Mag-isa niyang tatrabahuin yun. Pambira. Grabe nangyari kay Mang Teban. Nasaan ang tiyuhin mo? Sasamahan namin siya. Papatayin namin yung mga aswang. Gusto niyang mapag-isa eh. Kahit ako, pinagbawalan niyang sumama. Pauwi nga ako ngayon dun sa lugar namin. Ayaw niya rin kasi ako madamay. Hindi pwedeng lumakad ang mag-isa tiyuhin mo. 10 taon lang nakalipas mula nang magretiro siya. Hindi na niya kabisado ang mga aswang. Marami na siyang hindi nalalaman sa pagbabago ng henerasyon ng mga nilalang na yun. Kaya kailangan niya kami. Mapapahamak ang tiyuhin mo sa mga bagong taktika ng mga aswang. Mga taktika na hindi na niya alam. Dahil sa mga sinabi ni Wilberto at Badang, napaisip ako ng malala, Kabanong. Mas lalo kong nabahala para sa kapakanan ng tiyuhin ko. May punto naman din sila. Masyado nang nahuli si Tio sa mga makabagong pamamaraan ng mga aswang. Kaya naman, hindi ako tumuloy sa pag-uwi sa amin. Kasama ko silang dalawang bumiyahe pabalik sa bahay ni Tio. Pagdating namin doon, inabutan namin si Tio na naglilinis ng iba pa niyang sandata. Pero napatigil siya nang makita kaming bumaba ng tricycle. Hindi pa kami nakakalapit, salubong na ang kilay niya. Erwin, ano katarantaduhan to? Bakit nandito yung dalawang yan? Aksidenteng nakita kaming tatlo sa karinderya sa bayan. Nasabi ko sa kanila yung gagawin mo. Pasensya na ho, Tio. Mang Teban, sasamahan ka namin sa laban mo. Hindi! Muwi na kayo! Pakinggan niyo muna kami, idol. Pinag-aralan na ng konseho ang mga galaw ng mga aswang. Kung hayaan mo kaming tumulong, malaki may tutulong na mga impormasyon na pwede naming makuha sa konseho. Mang Teban, ang mga aswang ngayon hindi na gaya ng aswang 10 taon na nakalipas. Iba na sila. Mas matalino na sila ngayon, hindi gaya noon. Sinasabi mo bang mga inutil ang mga aswang noon? Kaya sila natalo. At dahil matatalino na sila ngayon hindi ko na sila kakayanin. Hindi naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang, meron silang bentay sa maraming aspeto dahil makabago na rin ang pamamaraan nila ng pag-atake. Napakinggan ko na kayo. Sige na, umalis na kayo. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Ikaw, Erwin, umalis ka na rin at huwag ka nang babalik dito kahit na kailan. Naintindihan mo ako? Tio, may punto naman silang dalawa eh. Bakit ba ayaw niyong tanggapin yung tulong nila? Labang ko tong mag-isa. Walang pwedeng makialam. Personal ito. Personal! Hindi niyo ako maintindihan Maliban na lang kung papatayin din ng aswang ang mga pamilya ninyo. Kaya bago pa ako magalit ng tuluyan, umalis na kayo rito! Alis! Napapailing na lamang kami, Kabanong. Wala kaming nagawa kundi ang sundin ang sinabi niya. Lumabas na lang kami ng bakuran at naglakad palabas ng gate. Sabi ko na sa inyo Intindi na lang natin. Hindi rin naman kasi madaling tanggapin ang nangyari. Para sa akin, normal lang yung nagiging reaksyon at ugali niya ngayon. Mabuti pa palipasin na muna natin. Hindi natin to pwedeng palipasin. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalong malalagay sa panganib ang buhay niya. Malakas ang loob ng mga aswang. Parang alam na nila na wala na sasamahan si Mang Teban kaya hindi sila natatakot. Hindi na namin pinilit pa ang gusto namin. Umalis na kami roon. Dahil hindi ko pa gustong umuwi sa amin, makikitira muna ako sa kanilang dalawa. Total, magkasama naman daw sila sa iisang bahay. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakabalik na kami sa bayan. Maayos at maganda naman ang bahay na tinitirhan ng dalawa. Kaya palagay ko, magiging komportable naman ako roon. Pasensya ka na Ito lang bahay namin. Ang ganda nga Babalikan natin si Mang Teban bukas. Kailangan natin siyang makausap ulit. Hindi ba dapat palamigin muna natin yung ulo niya? Wala na tayong dapat sayangin na oras. Hindi natin alam ang binabalak ng mga aswang Tahimik ng gabing yon. Habang nakahiga ako at nakatingin sa kisame, hindi mawala-wala sa isipan ko si Tio Teban. Kahit alam ko naman kung gaano siya kahusay na manunugis noon. Hindi ko pa rin maiwasan na hindi mag-alala para sa kapakanan niya. Dahil sa kakaisip ng kung ano-ano, dinalaw na rin ako ng antok. Maayos ang gising ko kinabukasan.
Iniwan ako ng dalawa at bumalik sila bandang hapon. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Agad na rin kaming bumiyahe papunta sa bahay ni Tiyo. Magbabaka sakali ulit kaming mapapayag siyang sumama kami sa kanya. Pero nang dumating kami roon, meron kaming nakitang matandang babae na nakagapos sa puno ng nyog sa gilid ng bahay niya. Buwagag ang buhok ng matandang babae. Nanlilisik din ang mga mata nito. Mahahaba din ang kuko. Lalapitan ko sana para kausapin pero pinigilan ako ng dalawa. Ayon sa kanila, aswang ang nakagapos noon. Anong ginagawa niyo rito? Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ko kailangan? Tignan niyo, sisiw lang sa akin ang paghuli sa isang ito. Patunay lang yan na kaya ko pa rin gumalaw kahit wala akong kasama. Tiyo, saan mo kinuha yan? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, nandito siya at pipigain ko siya. O ano, di ba kaya alis? Ano gusto niyo makita? Kung paano ko pagsasalitain ng matandang ito? Kinuha ni Tiyo ang tubo sa silong ng bahay. Lumapit ito sa matandang babae at tinukoy ang dulo ng tubo sa ulo nito. Umangil naman ang aswang na yon. Galit na galit. Naglalaway at lumalabas pa ang mahaba at matulis nitong dila. Tanda, sabihin mo sa akin kung nasaan ang iba mong mga kasama. Kung hindi ka magsasalita, mahihirapan lang kita. Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong kasama. Mag-isa lang ako namumuhay sa gubat. Wala akong kakilala. Hoy, tanda, hindi ako pinanganak kahapon. Para sabihin ko sa iyo, marami na akong pinatay na aswang noon. Kaya hindi na bago sa akin yung mga pinagsasasabi mo. Kung hindi ka magsasabi kung nasaan sila, pahihirapan kita. Kaya ngayon, tatanungin ulit kita. Nasaan ang iba mong mga kasama? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Wala nga akong kasama. Ano naman kung marami ka nang napatay na aswang? Anong mapapala mo sa akin wala nga akong alam. Wala kang alam ano yung mga nakita ko sa loob ng bahay mo? May mga larawan kayo. At nandun sa larawan na yon, ang mukha ng batang babae na pinatakas ko noon. Hindi mo ako maloloko. Magsasalita ka o ipatitikim ko sa iyo itong hawak ko. Bahala ka sa buhay mo. Wala akong sasabihin kasi wala akong alam. Ganun ba? Hindi nagdalawang isip si Tiyo. Hinataw niya ng malakas sa matandang babae ng tubo sa muka. Sa lakas ng pagkakapalo niya ay agad na dumugo ang bibig na matanda. Hindi pa nakontento si Tiyo. Nakailang ulit niya pang hinataw ang mukha nito pero hindi pa rin nagsasalita ang matandang aswang. Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang iba mong mga kasama? Wala akong kasama. Wala. Wala. Sige, tingnan natin. Subukan naman natin tong isang pamalo. Kinuha naman ni Tiyo ang maso. Pinalo niya ang tuhod ng aswang. Napaangil ng malakas sa matandang babae at pilit kumakawala sa pagkakagapos pero hindi ito nagtagumpay. Tiyo, mukhang wala ka namang mapapala dyan Bakit? Naawa ka ba sa aswang na ito? Kulang pa ito sa ginawa nila sa pamilya ko. Biglang pinalo ulit ni Tiyo ang aswang na iyon sa kabilang tuhod. Pero tikom pa rin ang bibig ng aswang. Kita ko sa mukha ni Tiyo na parang nababanas na siya. Noong mga sandaling yon, aminado kong nakaramdam ako ng takot sa kanya. Kahit yung dalawang kasama ko, nakilala rin siya, ay hindi rin makapaniwala sa nakikita nila. Ang sabi kasi nila, hindi naman daw brutal si Tiyo noon. Pero hindi ko rin naman masisisi si Tiyo kung maging ganon ang trato niya sa aswang. Ang nilalang na yun ang dahilan kung bakit namatay ang pinakamamahal niyang pamilya. Mukhang hindi na kita mapapakinabangan, tanda. Kaya tingin ko dapat na kitang tapusin ngayon. Patayin mo na lang ako kasi wala kang mapapala sa akin. Kayong dalawa, di ba gusto niyong makatulong? Oo, ano may tutulong namin? Talaga niyo itong aswang na ito. Kalat ka rin niyo papunta sa tulay. Mahihiramin lang ako sa kumpare ko sa kabilang sityo.
Tiyo, ano bang gagawin nyo? Hindi na nagsalita si Tio at agad na ring lumabas ng bakuran kabanong. Si Badang at Wilberto naman ay sinunod ang utos niya. Tinanggal nila ang pagkakagapos ng matandang aswang. Hinang-hina na yon, kaya hindi na rin makakatakas kung sakali mang tangkain ito. Nang nasa tulay na kami, nakita na lang namin na meron ng paparating na truck. Papunta yon sa amin. Mabilis ang takbo, kaya ang tangi naming nagawa ay gumilid na lang. Nasagasaan ng aswang. Tumilapon at nagkanda bali-bali ang katawan. Bumaba sa truck si Tio. Nilapitan niya ang aswang para siguraduhin patay na ito. Nang mapansin niyang buhay pa rin, itinarak na niya ang dala niyang katana. Nawindang ako sa ginawa ni Tio. Hindi agad ako nakapagsalita. Buong akala namin ay ibang tao ang nakabangga sa aswang. Sinadya pala talaga ni Tio yun para mas maging masaklap ang kamatayan ng aswang. Ang Teban, wala na yan. Hindi na yan nakahinga. Loyal talaga to sa samahan nila. Kahit na anong paghihirap ang ipinaranas sa kanya, hindi siya nagsalita eh. Sige na, umalis na kayo. Bumalik na sa truck si Tio. Kami naman ay bumalik na rin sa bahay niya. Doon namin siya kinausap ulit, pero kahit na anong pakiusap namin sa kanya, hindi niya kami pinapayagan. Talagang nanindigan siyang hindi niya kami kailangan. Naiintindihan namin na personal ang dahilan mo, kaya gusto mong gumanti sa mga aswang. Pero sana, isipin mo rin na hindi basta-basta ang makakalaban mo. Kaya nga kami narito para tulungan ka eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Pagiging matipid ba ang natutunan nyo? Nung hindi na ako ang naging guru ninyo? Pagiging makitid? Hindi naman pagiging makitid ang pagnanais na makatulong sa dating kasamahan ah. Ikaw ang makitid mag-isip dahil masyado kang emosyonal. Kaya minamasama mo mga nagmamalasakit sa'yo. Ano sinabi mo? Hindi ganyan ang Teban na kilala namin. Hindi ka brutal na tao. Yung Teban na kilala nyo ay matagal nang natapos. Ibang Teban na ang kaharap nyo ngayon. At ang bagong Teban na yon ay wala nang alam sa bagong henerasyon ng mga aswang. Kaya dapat matuto kang humingi ng tulong. Sino ka ba sa kala mo? Para diktada ka. Bagito pa lang kayo. Tama na yan, Brad. Hayaan mo na siya kung ayaw niya. Hindi pwede. Mapapahamak siya kung wala tayong gagawin. Mapapahamak? Minamalit mo ba ako? Tio, kalma lang. Hindi naman ganyan na ugali mo eh. Ano bang nangyari sa'yo? Huwag niyo lang akong pakialaman para wala na tayong problema. Papatayin ko ang mga aswang na yon sa paraan na alam ko. Kaya ang gawin nyo, umalis na kayo dahil nakakaabala kayo sa mga gusto kong gawin. Wala kayong magagawa. Marami pa kayong kakainin bigas bago nyo ako mahigitan. Bakit? Ano bang tingin mo sa amin? Mga batang kulang sa kaalaman at karasan. Kung yan ang tingin mo sa amin, sige, bahala ka sa buhay mo. Kapag napahama ka, sana wala kang sisisihin kundi sarili mo lang ha. Alberto, tara na. Wag na natin pagsayangan ng oras ang matandang ito. Magaling at perpekto naman yata yung nung ininom niya yung reseta ng gamot na binigay sa kanya ng doktor niya. Alberto, tara na. Wag na natin pagsayangan ng oras ang matandang to. Magaling at perpekto naman yata siya eh. Kaya na niya sarili niya. Tinakip na lang ako ni Wilberto sa balikat at naglakad na rin sila paalis. Naiwan ako sa harapan ng tiyuhin ko. Tumingin siya sa akin na masama. Kinabahan ako pero nagdesisyon akong samahan siya. Ano ba ginagawa niyo dyan? Sumunod na kayo ron sa dalawa. Hindi, dito lang ako. Isa ka rin eh. Hindi ka rin makaintindi. Umalis ka na nga para matahimik na buhay ka. Kahit naiwan kita rito, hindi naman magiging tahimik ang buhay mo eh. Alam mo kung bakit? Kasi puro potyang nandyan sa puso mo. Nagulat ako nang bigla kong hawakan ni Tio sa kwelyo. Tinulak niya ako padikit sa pader. Galit na galit ang tingin niya sa akin. Kinabahan ako noon dahil akala ko sasaktan niya ako. Pero binitiwan niya lang din ako. Umalis ka na.
Gusto ko mapag-isa, Erwin. Hindi ako aalis, Tiyo. Alam kong gusto nila, Tiya, na bantayan kita. Kaya hindi kita iiwan dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang tumatakbo lang sa isip ko, kailangan kong mapatay ang mga aswang para mapatawad ko ang sarili ko, Erwin. Kaya sige na, hayaan mo na ako. Hinayaan naman kita, Tiyo eh. Ang gusto ko lang naman, hayaan mo rin akong samahan ka. Hindi lang ikaw yung nawalan. Nawalan din ako ng pinsan, lola at tiyahin. Masakit din sa akin na nangyaring ito, Tiyo. Sobrang sakit din. Tuwing gabi, palagi kong naalala yung itsura nila nung datnan natin sila rito. Hindi lang naman ikaw ang nahihirapan eh. Ako rin. Hindi ko rin mapatawad ang sarili ko sa nangyaring yun. Nangako rin ako noon kay Tia na kahit na anong mangyari, puprotektahan ko ang mga pinsan ko. Pero wala na akong nagawa nung gabing yun. Kagaya mo, sinisisi ko rin ang sarili ko. Huminga ng malalim si Tiyo Cabanong. Umupo siya sa pintuan at napatingin sa malayo. Tinabihan ko rin siya at inakbayan. Tiyo, sasamahan kita. Sabay natin kukunin ang hustisya para sa kanila. Kaya sana naman, tulungan mo rin ako. Tulungan mo akong makatulong sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat talaga, Erwin. Naliwanagan na rin si Tiyo noong gabing yon. Pumayag na siyang samahan ko siya. Pero hindi siya pumayag na makialam ang konseho sa magiging misyon namin. Hindi niya rin gustong isama si Badang at Milberto. Dahilan niya, ayaw niyang mapahamak ang dalawang yon. Hindi dahil alam niyang kulang pa sa karanasan, ngunit dahil ayaw niyang may mabawasan na naman sa mga taong mahalaga sa kanya. Kinabukasan, medyo magaan ang pakiramdam ko. Nakikita ko na rin nakangiti si Tiyo. Habang pinagmamasdan niya ang larawan nilang magpamilya. Ramdam ko ang namumuong pag-asa at saya sa kanya. Nilapitan ko siya at inakbayan. Pakiramdam ko noon, bumalik na ang dating Tiyo ko na talagang positibo sa buhay. Tiyo, si Badang at Wilberto, hindi ba talaga sila pwedeng sumama? Ramdam ko kasing sincero sila sa pagtulong sa atin eh. Hindi ko pa nababasa ang galaw ng mga aswang eh. Kaya delikado kung marami tayong gagalaw. Kapag marami, mas madali nila tayong mababantayan. Kung sakaling dumating ang oras na kailanganin na natin ng tulong, handa akong tanggapin sila. Kailan mo ako tuturuan ng mga nalalaman niyo? Ngayon, Agad-agad? wala tayong oras para magbuni-muni. Sa ginawa kong pagpaslang sa matandang aswang, siguradong galit na sila. Opisyal yun ng mga aswang. Opisyal? Sigurado ka, Tiyo? Oo. Hinalungkat ko yung mga gamit niya bago ko sunugin ang bahay niya. Doon ko nalaman na talagang konektado siya sa mga aswang na pumaslang sa pamilya ko. Ang kaso nga lang, hindi talaga siya nagsalita. Mukha talagang handa siyang mamatay para lang sa samahan nila. Kung ganun, mangangapa pala talaga tayo. Oo. Natsambahan ko lang talaga yung matandang yan sa gubat. Makalipas ang ilang sandali, ay sinimulan na rin naman namin ni Tiyo ang pagsasanay. Ang dami niyang itinuro sa akin. Mga bagay na hindi ko inaakala na nagagawa niya pala talaga noon at hanggang ngayon. Medyo nahirapan ako sa ilang galaw na itinuro niya sa akin. Pero lahat talaga ng yon ay natutunan ko lang sa maghapon. Mga bandang 6:00 ng gabi, nagpapahinga na kami habang umihigop ng tableya. Pawis na pawis ako. Pagod na pagod at talaga namang bugbog ang katawan sa kakagalaw. Nung kaidaran mo ako, hindi ako ganyang kabilis matuto. Nakakatuwa ka kasi mabilis ka makakuha ng mga tinuturo ko sa iyo. Ibig ba nitong sabihin, ako nang susunod sa yapak mo? Kung ako ang tatanungin, ayokong tahakin mo ang ganitong landas. Ngayon lang kitang pinapayagang sumali sa ganito kasi gusto mong makatulong. Napangiti na lang ako sabay higop ulit ng tableya. Makalipas ang ilang araw,
unti-unti ko na rin nakukuha ng tama ang mga tinuturo sa akin ni Tio Teban. Kahit papano, nagiging pino na rin ang mga kilos ko at galaw ko. Masaya ako noon dahil palagay ko, malaki na rin ang may tutulong ko para sa misyon na gagawin namin ni Tio. Isang hapon, umalis kami ng aming baryo. Dala-dala namin ang mga sandata namin. Yun ang simula ng paghahanap at pagtugis namin sa mga aswang. Tio, anong baryo ba to? Mag-aalas 9 na ng gabi. Ang dami pa rin tao sa labas. Ang iingay pa. Matagal na akong pumupunta rito. Nung binata pa lang ako, ganito na talaga. Ayon sa paniniwala ng mga tao rito mas maingay sila sa gabi para maitaboy daw ang mga masasamang elemento. Bakit nandito tayo? May aswang ba rito? Noon, ang mga aswang ayaw ng maraming tao. Ayaw sa maingay. Pero ngayon, malakas ang kutob ko na iba na ang ginagawa nila. Humahalo na sila sa tao para hindi sila maging kahina-hinala. Ang tingin ko, ito ang perpektong lugar para magpanggap sila. Pumasok na kami ni Tio sa baryo. May mga sumalubong sa amin para painumin ng alak. Pero tinanggihan lang namin para makaiwas sa tinatawag na yanggaw. Pumunta na muna kami sa isang bakuran kung saan merong nagbibinggo roon. Umupo kami sa gilid at inilabas ang sarili naming pagkain. Pinagmamasdan lang namin ng mga tao. Nagmamasid kami sa paligid. Maging alerto ka ha. Baka isa sa mga taong nakikita natin ngayon mga aswang na. Wala ba tayo nung langis na sinasabi mo dati na nakakatukoy ng aswang? Ginamit ko yon nung bago ko mahuli ang matandang aswang. Pero hindi na yun tumatalab ngayon sa kanila. Ibig sabihin, yung mga aswang ngayon, hindi na sila nararamdaman ng langis. Kaya mano-mano natin silang uobserbahan ngayon. Habang kumakain kami ni Tio, napansin ko ang isang lalaki na nakatingin sa akin. Itinuro ko sa kanya yon. Tumigil kami sa pagkain. Nang mapansin din ng lalaki na nakatingin ako sa kanya, bigla na lang siyang naglakad paalis. Nagmamadali naming sinundan ng lalaking yon. Inihanda na rin namin ang aming sarili. Nang lumiko na kami sa isang kanto, tuluyan na namin siyang naabutan. Dinakma agad ni Tio ang lalaki sa balikat. Hinila ng malakas at agad na tinutukan ni Tio ng patalim sa liig. Sabi mo sa amin kung nasaan ang mga kasama mo. Dahil kung hindi, ibabaong ko itong hawak kong katana sa leeg mo. At hindi pa ako makukontento. Susunugin kita habang naghihingalo ka. Ano ba yan? Diyos ko! Winawaral niyo, Kesh! Ano bang nagawa kong wrongfully sa inyo? Sinetch ba kayo? Mga person kayo? Teka, bakit ganyan ka magsalita? Obvious ba bagets? Isa akong baklush, Becky, bading! Huwag kang papalin lang sa isang ito. May mga aswang na bading din. Kaya ikaw bakla ka. Kung ayaw mong mamatay ng maaga, sabihin mo sa akin kung nasaan ang ibang aswang. Ay, wow siya oh. Galit yan siya. Me? Monster? Never! I'm not aswang, no? I'm simply human being na may dream maging girly. Hindi ako aswang. Tsura nitong thunders na ito. Kung hindi ka aswang, bakit ka tingin ng tingin sa amin? Correction, hindi sa inyo. It's only you, boylet. Bet na betsong ka kasi ng beauty Kesh. Tiningnan niya ako ng malagkit. Nakaramdam naman ako agad ng pagkailang. Pati rin si Tio ay parang kinilabutan. Binitiwan niya ang bading na yon. Tiningnan niya pa si Tio mula ulo hanggang paa. Tapos kumindat siya sa akin. Bago siya maglakad palayo, sumenyas pa siya sa akin na sundan ko siya sa halagang 150. Mas kininabutan pa ako sa ginawa ng baking yung kaysa sa ideya na kakalabanin natin yung aswang eh. Ikaw pala ang gusto eh. Hirap maging pogi no? Napapakamot na lamang kami sa ulo. Habang naglalakad kami pabalik, dito na namin nakita ang totoong aswang. Parang inabangan na niya kami noon, kabanong.
Nakatingin siya sa amin at nagawa pa kaming ngisihan. Nang lalapitan na sana namin siya, ay bigla siyang tumakbo ng mabilis. Hinabol namin siya ni Tio at wala na kaming pakialam kung makabanggaan namin ang iba naming makakasalubong na tao. Sa kakasunod namin, nakarating na kami sa isang abandonadong gusali. Madilim na roon at tanging ang kakaunting liwanag lang mula sa buwan ang nagsisilbing ilaw. Hindi na muna kami umabante. Sinuyod muna namin ang tingin ng buong paligid. Tiningnan ng likuran ng mga nakatambak na lumang gulong. Erwin, yanda mo sarili mo. May nararamdaman ako rito. Isa lang yun. Kayang-kaya natin yung Tiyo. Hindi sila nag-iisa. Marami sila. Nang sabihin ni Tio ang bagay na yon, ay agad na dumaloy ang kaba sa aking kalooban. Parang biglang naglaho ang inipon kong tapang. Malakas ang loob mong hanapin kami. Ha! Hinahanga mo ako. Teka, Teban ba pangalan mo? Tama ba ko? Huwag kang umasta na parang ikaw ang pinuno ng mga salot na yan. Hindi mo ako maangasan. Ang mabuti pa, umalis ka na sa bubungan na yan. Bumaba ka rito at kalabanin mo ko kung talagang malakas ka. Heh, yung sinasabi mo kasi ay lumang tugtugin na yan. Hindi na tanga mga aswang para magsayang ng oras sa sitwasyon na hindi kasama sa mga plano. Bakit ka magalit na galit? Kasi nalagas nga pala ang pamilya mo. Naalala ko na kung papaanong magbakawa ang nanay mong hindi na makabangon. Pati na rin yung asawa mong iyak ng iyak. Lumuot pa nga sila nun eh. Ang kaso, hindi naawa yung pinuno namin. Kaya yun, pasensya na ha. Kasama ka pala sa mga pumaslang sa pamilya ko. Wes, hindi mo na ako pahihirapan sa paghahanap sa'yo. Papatayin na kita ngayon. Ang kaso nga lang, wala akong panahon para lumaban sa'yo. Sapat na sa akin na malaman na kumikilos ka na para gumante. Ipaparating ko ito sa aming mahal na pinuno. Huwag kang duwag. Lumaba ka sa akin. Magaling lang kayo sa mga taong walang kalaban-laban sa inyo eh. Walang kalaban-laban? Hindi totoo yan. Sa katunayan, yung 4 mong anak eh makukulit. Sinubukan nilang kaming labanan. Ang problema, wala naman silang alam sa pagpatay sa mga kagaya namin eh. Kaya nangyari, sila namatay. Bakit? Masakit ba? Masakit bang mawala ng pamilya habang sinusubukan mong mamuhay ng masaya? Sobrang sakit ba? Kulang pa yan sa ginawa mong paglagas sa angka ng mga aswang. Pasalamat ka ba nga nakasama mo pa sila ng ilang taon eh, bago sila pinatay? Tiyo, huwag kang makikinig sa kanya. Sinisira lang niya yung kaisipan mo para mawala ka sa focus. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Masakit talaga mawala ng mahal sa buhay. Kaya naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit, Evan. Pero inalulungkot kong sabihin sa iyo, hindi ngayon ang tamang pagkakataon para makaganti ka sa akin. Pero bilang pagpalubag loob, iiwan ko ang mga bata ko para kalabanin ka. Sila na lang ang pagbuntungan mo sa ngayon. Ayos na rin yan. Hindi na masama. Aswang din naman ang mga yan eh. Huwag kang umatras, huwag. Bye-bye. Magkikita pa naman tayo ulit eh. Hanggang sa susunod. Umalis na ang matandang lalaki, Kabanong. Saka naman kami pinalibutan ng mga aswang. Kitang-kita ko sa mukha ni Tiyo ang labis na galit. Tumataas na naman ang emosyon niya. Mga ilang sandali pa, sabay-sabay nang lumapit ang mga aswang. Hindi nagpatinag si Tiyo. Nilapitan niya rin ang mga yon. Namangha ako sa kung paano niya hinarap ang halos 6 na aswang. Habang ako naman ay isa lang ang kaharap ko. Wisit kang aswang ka? Ganyan pala mukha mo? Agad kong hinagupit ng itak ang aswang na yon. Pero nakailag siya at sumampa sa mga nakatambak na gulong. Kumuha naman ako ng bote sa gilid at binato ko sa pagbumukha niya. Nang tamaan siya, ay mas lalo siyang nanggigil sa akin. Nagmamadali niya akong inatake. Makailang ulit niya akong tinangkang kalmutin. Pero buti na lang ay alam ko kung paano iiwasan ang mga atake niya. Nang makakuha ko ng tamang pagkakataon, mabilis ko siyang tinaga.
tinamaan na siya sa hita. Dahilan para bumagal ang galaw niya. Dahil doon, mas lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob. Mabilis kong pinagtatataga ang aswang hanggang sa tuluyan na nga siyang mapahiga at malagutan ng hininga. "Tiyo, ayos ka lang?" Hindi niya ako sinagot. Napatingin na lang ako sa mga aswang na nakahandusay sa harapan ko. Nandilisik ang mga mata ni Tiyo at kahit meron siyang mga tama, parang hindi niya yun nararamdaman. Pinatay niya ang 6 na aswang na walang kahirap-hirap. Hindi lang niya basta pinaslang. Nilasog-lasog niya pa ang katawan ng mga yon. Papatayin ko silang lahat. Pinapangako ko, uubusin ko silang lahat. Ipapasilip ko sa kanila ang impyerno. Galit na galit si Tiyo. Hindi ko siya magawang hawakan noon dahil parang nag-iba na naman siya. Pero maya-maya lang, nagawa rin naman niyang kumalma. Agad ni rin naming iniwan ang lugar na yon. Bago namin lisanin ang baryo, rumonda pa kami pero wala na kaming nakita pang aswang. Ang tanging inabutan na lang namin ay ang bahay na pansamantalang tinirhan ng mga yon. Pasensya ka na kanina. Hindi ko na naman nakontrol ang sarili ko. Nagpadala na naman ako sa emosyon ko. Naiintindihan naman kita, Tiyo. Malabang sa malamang, pinaghahandaan na rin nila ako. Kaya nga kailangan natin magdoble ingat eh. Kanina, madali lang nating natalo yung mga aswang. Pero malakas ang kutob ko na higit pa sa mga aswang na yun ang makakalaban natin sa susunod. Madaling araw na makabalik na kami sa bahay. Matapos malinis ang mga sugat ni Tiyo, nagpahinga na muna kami sandali sa bakuran. Naalala mo pa ba nung maliit kayo ng mga anak ko? Palagi niyong pinakikialaman ng mga gamit ko noon. Ikaw yung palaging nagpapasimuno eh. Hindi ko alam na senyales na pala yun na ikaw ang makakasama ko sa laban na ito. Sa totoo lang, Tiyo, gusto ko rin talaga yung ginagawa mo, bata pa lang ako. Wala nang malaman ko yun kay Papa. Sinabi ko kagad sa sarili ko na gusto ko rin subukan ang larangan na pinasukan mo. Kaya palagi ako nandito eh. Pero Erwin, ang ganitong buhay ay hindi mo dapat pangarapin. Palaging delikado at palaging nasa panganib ang mga mahal mo sa buhay. Tingnan mo nangyari sa akin. Nadamay ang pamilya ko dahil sa pagiging marunugis ko. Ting bago ako matulog, palagi kong sinasabi sa sarili ko, kung sana hindi ako naging kampante. Kung sana hindi ko kinalimutan ang tungkulin ko. E di sana, buhay pa sana sila ngayon. Hindi niyo naman kasalanan na ginusto niyong mamuhay ng tahimik eh. Ang tunay na may kasalanan ng lahat ng ito ay ang mga aswang at wala nang iba pa. Nagkataon lang talaga na sinamantala nila yung pananahimik niyo, Tiyo. Hindi kasalanan na gustuhing bigyan ng mapayapang buhay ang mga mahal niyo. Maraming salamat, Erwin. Siguro kung wala ka, wala na rin ako sa katinoan. Ngumiti na lang ako sa kanya, Kabanong. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon kami ng impormasyon kung saan nagtatago ang matandang lalaki. Nalaman na rin naming Doming pala ang pangalan niya. May-ari daw ng babuyan sa isang lugar sa bayan. Hindi ko inakala na mga aswang pala ay nagninegosyo rin pala. Ayon kay Tiyo, ginagamit lang nila ang mga ganoong gawain para pagtakpan ang pagiging aswang nila. Bumiyahe kagad kami pagsapit ng gabi. Pagdating namin sa bayan, pinuntahan namin ang eksaktong lugar kung saan nakatirik ang babuyan ni Mang Domeng. Sa malayo pa lang, naamoy na ni Tiyo ang amoy ng aswang. Kaya naman, hinanda na rin namin ang aming mga sarili. Kakaliwa tayo. Kapag may nakita tayong ibang aswang, lalagpasan lang natin ha. Bakay natin ay si Domeng. Siya ang una nating lalapitan. Meron akong daladalang pampatulog ng aswang dito. Kapag naituro ko to sa kanya, kukunin natin siya at dadalhin. Susubukan natin siyang pagsalitain. Kung sakali namang walang aswang na iba sa paligid, sa bahay niya mismo natin siya igagapos. Sige, Tiyo. Naintindihan ko po. Maingat kaming lumapit sa babuyan. Sa likod nun,
Merong bahay na katamtaman lang naman ang laki. Unang tingin namin sa bahay, parang kakaunting tao lang ang nakatira doon. Wala kaming naririnig na kahit na anong ingay. Pero maya-maya lang, narinig na naming nagsalita si Mang Domeng. Nasa balkonahe siya. Merong kinakausap sa telepono. Nang masiguro naming wala ng bantay sa paligid, gumapang kami papalapit sa bahay. Nagtungo kami sa loob. Nakita namin ang hagdanan kaya nagmamadali kaming umakyat doon. Inabutan namin si Mang Domeng na abalang-abala sa pakikipagdaldalan sa cellphone. Hindi nagsayang ng oras si Mang Teban. Nilapitan niya agad si Mang Domeng at tinarak ang matulis na bagay sa leeg nito. Paano niyong nalaman ang tiraan ko? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, mamaya pagising mo, kakanta ka. Dapat nasa tono ha, kasi kung hindi, mamamatay ka. Nawalan na ng malay si Mang Domeng. Agad namin siyang iginapo sa haligi mismo ng kwarto niya. Nang magising siya, pilit siyang nagpupumiglas. Nagbago na rin siya ng anyo bilang aswang, pero wala pa rin siyang nagawa. Linti ka! Ikaw ang duwag! Lumaba ka ng patas! Makawalan mo ako dito! Ikaw yung unang nagpakita ng kaduwagan. Nang iwan mo ako nitong nakaraan, sinubukan ko lang gawin yung ginawa mo. Masaya pala. Meron lang naman kami mga itatanong sa iyo. Sagutin mo para walang maging problema. At tingin nyo talaga, ilalaglag ko ang mga kasama ko? Manigas kayo! Magsalita ka, Domeng. Kailangan mo magsalita. Kasi kung hindi, baka pagsisiyan mo lang din. Kahit patiin nyo ako, wala kayong mababala sa akin. Hindi ko sasabihin sa inyo kung nasaan si Gabriela. Ganun ba? Sige. Kinuha ni Tio ang latigo niya sa bag. Pinalayo niya ako sandali. Hinigupit niya ng latigo si Mang Domeng. Sa sobrang lakas ng pagkakahataw niya, lumatay agad ang latigo sa balat nito. Isang latigo pa lang, dinugo na agad si Mang Domeng. Madali akong kausap, Domeng. Kung sasabihin mo sa akin ang kailangan ko, pwede pa kitang hayaang mabuhay. Hindi naman ako kagaya nyo ng mga siraulo. Sasabihin ko, sige, sasabihin ko na kung nasaan sila. Aray, magsasalita ka rin pala, dami mo pang daldal. Si Gabriela at ang mga kasama namin, nasa nasa buwan. Tarantado pala ito, Tio eh. Nasa buwan? Sige, nasa buwan. May kinuha ulit si Tio sa bag niya. Maliit na garapo na may laman na likido na kakulay ng suka. Ibinuhos ni Tio sa hita ni Mang Domeng. Nang maramdaman niya ang hapdi, sigaw siya ng sigaw. Halos mapatid ang ugat niya sa leeg sa sobrang hapdi. Hindi pa nakontento si Tio. Binuhusan niya rin si Mang Domeng sa bandang ari nito. Tama na! Hindi ko na kaya, halay! Hindi mo na kaya? Hindi mo na pala kaya eh. E di magsalita ka na. Nasa San Lazaro sila. Saan yung San Lazaro na yan? E di, sa buwan pa rin. Nasa buwan si Gabriela, tumatae. Napapikit na si Tio Teban sa sobrang inis. Pinipilit niyang ikalma ang sarili niya. Hindi kasi namin pwedeng paslangin kaagad si Mang Domeng. Malakas ang pakiramdam namin na marami siyang nalalaman. Domeng, kung hindi ka magsasalita, mapipilitan akong gamitin sa iyo ang kainaan mo. Kaya kung ako sa iyo makisama ka na lang. Kainaan? Wala akong kainaan, Teban. Hindi mo ako masisinda kahit magbanta ka pa. Ganun ba? Kanina kasi, habang wala kang malay, may dumating. Akala ko bisita mo. Gusto mo bang malaman kung sino sila? Anong pinagsasasabi mo? Darwin, buksan mo ang pinto. Sinunod ko ang sinabi ni Tio. Bumungad kay Mang Domeng ang tatlong aswang na magkakadikit sa pagkakagapos. May nakabusal sa bibig.
Yun ay ang dalawang anak at ang asawa ni Mang Domeng. Yung dalawang anak na lalaki ay parang kasing edad ko lang din. Hindi mo yata inaasahan na darating ang pamilya mo ngayon, Domeng. Kaso, maling oras to para sa lambingan nyo eh. Nandito kasi kami. Walang iya ka. Huwag mo silang idadamay dito. Mga baguang aswang lang sila. Hindi sila kasama sa mga pumaslang sa pamilya mo. Nanlilisik ang mga mata ni Mang Domeng. Ganon din ang dalawang anak at asawa niya. Kung makakawala lang mga yun, malamang sa malamang ay nilapan na nila kami ng tiyo ko. Ngayon, siguro naman ay magsasalita ka na. Mahal mo naman siguro ang pamilya mo, no? Pambira naman kasing buhay ito eh, oh. Bakit ba kasi kayo pumunta rito nang hindi ko alam, ha? Tinatanong kita, Domeng. Magsasalita ka na ba o hindi? Kung ituturo mo sa amin ang kinaroroonan ng pinuno nyo, pwede pa silang mabuhay. Magsalita ka na bago pa maubos ang pasensya ko, Domeng. Nasaan ang inyong mga kasama? Nasaan ang pinuno niya? Wala akong alam. Umalis sila sa unang pinagtataguan namin nang malaman nilang kumikilos ka na. Pero ngayon, hindi ko na alam kung nasaan yung bago naming kuta. Akala mo siguro bata ko na pwedeng maniwala sa mga palusot mong bulok. Sige, ayaw mo magsalita ah. Madali akong kausap. Agad na nilapitan ni Tiyo ang anak at asawa ni Mang Domeng. Walang pag-aalinlangan na pinaghahataw niya ng latigaw mga yon. Tumigil lang si Tiyo nang sabihin ni Mang Domeng na sasabihin na niya kung ano ang kailangan namin. Bilisan mo, Domeng. Umiikli na pasensya ko eh oh. Alam ko kung nasaan sila. Sasabihin ko na. Pero ipangako mo sa akin na hindi mo na sila sasaktan. Oo na. Sabihin mo lang kung nasaan ang amo mo at ang iba niyong mga kasama. Bagong Marayo Beach. Meron kayong madaraanan na dalawang bundok na magkaharap. Napapagitnaan nun ang baryo kung saan nagtatago ang mga kalahi ko. Madalas din, naroon si Gabriela. Mula rito, pwede kayong mag-tricycle lang. Tapos bumaba kayo sa dating terminal. Yung abandonadong terminal, malapit sa Makabebe. Kaunting lakad lang, meron na kayong makikitang tulay. Sa ilalim ng tulay, merong lagusan papunta sa gubat kung saan matatanaw nyo na yung dalawang bundok na sinasabi ko. Madali nyo nang mahahanap ang baryo, basta tumbukin nyo lang ng diretsyo. Paano kami makakasiguro na totoo yung sinasabi mo? Tingin mo talaga magsisinungaling pa ako kung sasaktan nyo na yung pamilya ko? Gaano karami mga aswang na naroon? Halos lahat naroon. Pero nababawasan naman yun eh. Dahil yung iba, umaalis para maghakot ng mga bagong miyembro. Kung ako sa inyo, hapon kayo pumunta, bandang 3:00. Pero huwag kayong papaabot ng gabi. Sa gabi bumabalik ng iba namin mga kasamahan. Kung sa hapon, kakaunti lang ang mga aswang sa baryo namin. Meron kayong makikitang malaking ribulto sa bungad ng baryo. Huwag kayong dadaan sa diretsyo. Kakaliwa kayo para hindi nila kayo mapansin. Basta sa kaliwang daan, maraming maisan doon. Doon kayo dadaan. At pwede niyong gapangin para siguradong hindi sila makakahalata. Ano ang binabalak ng mga aswang bukod sa pagganti nila sa akin? Akala ko ba ituturuan lang kung nasaan sila? Ginawa ko na! Kagaya nga na sinabi ko kanina, marami kaming itatanong sa iyo. Kaya sumagot ka na. Balak nilang pabagsakin ang konseho ng mga manunugis. Kapag nangyari yon, isusunod nila ang mga lokal. Tapos sa panguli, ang munisipyo rito sa bayan. Sasakupin niyo itong buong probinsya? Sasakupin? Anong mapapala namin sa lugar na ito? Hindi naman talaga rito nagsimula ang lahi namin. E anong motibo niyo sa mga binabalak niyo? Hindi itong kapis ang lupang sinilangan namin, kundi ang Gimaras. Kailangan lang namin burahin ang kapis sa mapa at tuluyang gawin itong lugar ng mga patay para magsilbing mensahe ito sa iba pang samahan ng mga manunugis. Para katakutan kaming lahat. Papatayin namin ang lahat ng tao rito. At magagawa lang namin yon kung mauna ka mamatay, Kaiban. Ikaw ang pinakabanta sa aming lahi. Ano pa mga nalalaman mo? Wala na. Yun lang ang mga nalalaman ko. Hindi rin naman kasi ako ang madalas kasama ni Gabriela eh. Kung hindi si Gina. Sinong Gina? Eh sino pa? Eh di yung una niyong pinatay. Siya ang kanang kamay ni Gabriela. Hindi siya nagsalita, no? Di ba? Oo.
Kaya nga ikaw ang nasa panganib ngayon eh. Sinabi ko na ang lahat ng nalalaman ko. Kaya pakawalan niyo na ako. Pati na rin yung mga anak ko at ang asawa ko. Nakakalimutan mo na bang kasama ka sa pumaslang sa pamilya ko? Teka, anong ibig mo sabihin? Ibig ko lang sabihin, walang kapatawaran ang ginawa niyo. Buhay ang nawala, buhay din ang kapalit. Pero, nangako kayong hindi niyo sila sasaktan ah! Tiyo, wala ito sa usapan natin. Dinukot na ni Tiyo Teba ng katana niya. Sigaw ng sigaw si Mang Domeng. Nag-aapoy siya sa galit. Binubuhos na niya ang lahat na makakaya niya para lang makaalis sa pagkakagapos. Pero hindi pa rin siya nagtagumpay. Dumating sa puntong umiyak na si Mang Domeng kaso walang naririnig si Tiyo. Ayop ka! Traidor ka! Hindi ka tumupad sa usapan! Nakikita mo ba itong dalawang anak mo? At itong asawa mo? Mawawala rin sila sa'yo ngayon! Tarantado ka! Wala kang isang salita, traidor! Ginagawa ko lang ang mga ginawa sa akin ng pinuno ninyo ngayon. Pinatakas ko siya noon at nangako siyang mamumuhay ng payapa. Pero ngayon, bumuo siya ng panibagong henerasyon ng mga aswang para patayin ang pamilya ko at para manggulo. Wala akong pakialam. Ang usapan natin, hindi mo nasasaktan ang pamilya ko kapag sinabi ko sa inyo kailangan ninyo. Mga bagong aswang lang ang mga yan. Walang kinalaman yan sa kahit na anong paliwanag mo. Wala na akong pakikinggan. Gantihan lang ang laban dito. Kinuha niyo ang buhay ng pamilya ko, Domeng. Kukunin ko rin ang buhay ng mga mahal niyo sa buhay. Nilapitan na ni Tiyo ang tatlong bihag. Noong mga sandaling yon, nawala na ang tapang ng tatlong aswang na nakagapos. Parang nagmamakaawa na sila kay Tiyo. Pero sa nakikita ko nun kay Tiyo, desidido na siyang parusahan ng mga yon. Tingnan natin kung ano ang pakiramdam ng mawala ng pamilya. Para kasing hindi mo pa alam eh. Si Raulo! Tarantado! Huwag mo silang idadamay! Wala sila kinalaman sa ginawa ko! Yung pamilya ko, may kinalaman ba sila sa ginawa ko? Di ba wala naman? Pero bakit nyo sila ginamay? Namumuhay sila ng payapa pero anong ginawa ninyo? Pinatay ninyo! Pati si nanay na hindi na makalakad, pinatay nyo rin! Ngayon, sabihin mo sa akin, mali ba ako kung pati mga mahal mo sa buhay na walang kinalaman ay idadamay ko? Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo silang idamay. Nagmamakaawa ko. Ako na lang ang patayin mo. Huwag lang sila. Hindi magiging patas kung hindi mo mararamdaman ang unti-unti nilang pagkawala. Kaya pasensya ka na, Domeng. Mas gusto kong makita mo kung papaano mawala ang mga to sa buhay mo. Noong mga sandaling yung kabanong, hindi ko na alam ang gagawin ko kay Tiyo. Wala na siyang pinakikinggan. Desidido na siya sa gagawin niya. Wala siyang pakialam kung inosente ang mga papatayin niya. Si Mang Domeng naman, iyak lang ng iyak. Nagmamakaawa, pero wala siyang mapapala. Masyado nang matigas ang puso niya. At kahit na anong gawing pagtangis ni Mang Domeng, hindi nalalambot ang puso ng tiyuhin ko. Wag! Panagawa mo na! Damhin mo kung gaano kasakit mawalan ng pamilya, Domeng! Pakiusap! Wag! Biglang hinagupit ni Tiyo ng katana ang isa sa mga anak ni Mang Domeng. Sumirit agad ang dugo nito at saka lumaylay ang ulo. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Domeng na makitang patay agad ang isa niyang anak. Hindi pa nakontento si Tiyo. Isinunod niya ang isa pang anak na matandang aswang. Pinagtatataga niya hanggang sa tuluyan nitong malagutan ng hininga. Nilapitan naman ni Tiyo ang asawa ni Mang Domeng. Hindi rin niya yung pinalagpas. Agad niyang hinataw ang matandang babae sa leeg. Wala pang ilang minuto ay nalugutan na rin ito ng hininga. Napakasama mo! Napakademonyo mo! Mas demonyo ka ba sa akin, Teman? Ayop ka! Ako? Demonyo? Naiiba ka na yata. Ikaw ang unang sumama sa malademonyong gawain ng amo mo. Ibabalik ko lang sa iyo ang pakiramdam. O ngayon, naintindihan mo na ba ang nararamdaman ko? Galit ka na rin ba ngayon sa mundo gaya ng galit na meron ako?
Kinamumuhian mo na rin ba ang sarili mo dahil wala kang nagawa? Papatayin kita kapag nakawala ako dito! Papatayin kita! Ang kaso, hindi ka na makakakawala dahil ngayon din, isasama na kita sa kanila! Biglang hinugot ulit ni Tio ang kanyang mahabang katana. Mabilis niyang hinagupit si Mang Doming sa leeg. Hindi tumagal ng ilang minuto, nalagutan na rin ng hininga ang matandang aswang. Hiningal si Tio. Napaupo na lang siya sa gilid. Maya-maya pa, lumabas na rin kami ng bahay na yun. Pero hindi ako sang-ayon sa nangyari kaya kinastigo ko siya. Tio, ano yun? Bakit mo ginawa yun? Bakit ko ginawa ang alin? Bakit mo dinamay yung pamilya niya? Anong klaseng tanong yan? E di bang usapan natin, gagamitin lang natin sila para pagsalitain si Mang Doming? Wala sa usapan natin na papatayin din natin sila, di ba? Naririnig mo ba ang sarili mo? Aswang din ang pamilya niya. At ang layunin natin, patayin ang lahat ng aswang. Pero mga baguang aswang lang sila. Wala silang alam sa nangyari. At hindi naman sila kasama sa mga pumaslang sa pamilya mo. Pero bakit mo, ano bang gusto mong gawin ko, ha? Babayaang mabuhay ang pamilya niya. Tapos ano, balang araw babalikan din nila ako at sisingilin sa ginawa ko kay Domeng. Ayoko na mangyari ulit ang nangyari noon. Na kung hindi ko lang sana hinayaang mabuhay si Gabriela, na kung hindi ko lang sana pinaira lang awa ko, di sana, wala nang aswang ngayon. Sana'y hindi nabuhay ulit yung angkan nila. Sana, walang nanggugulo ngayon at sana, buhay pa ang pamilya ko. Hindi mo pa rin pala talaga ako naiintindihan, Erwin? Akala ko pa naman mabilis kang makaunawa sa mga bagay na gusto kong gawin. Hindi na ako nakapagsalita ng mga sandaling yun, Kabanong. Napagtanto ko rin naman kasi na may punto nga siya sa sinasabi niya. Napabuntong hininga na lang ako. Mga ilang sandali lang din naman ay naging kalmado na rin si Tio. Tio, pasensya na ha. Nag-aalala lang din naman kasi ako sa iyo Ayoko naman na dumating ang araw na tuluyan ka ng nilamon ng galit niyo. Alam ko ang ginagawa ko, Erwin. Kung hindi lang naman sila aswang, hindi ko naman sila idadamay. Pero aswang sila At lahat ng aswang masasama. Lahat ng aswang may kakayahang gumanti habang nabubuhay pa sila. Kaya ano magiging plano natin ngayon? Uwi muna tayo sa atin. At bukas ng gabi, saka tayo aalis. Tayong dalawa lang? Oo. Bakit natatakot ka ba? Hindi naman. Pero kasi sobrang dami nila Kung natatakot ka, ako na lang. Baka mamatay ka pa. Hindi. Sasama ako. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Basta makikinig ka lang sa mga sasabihin ko, ha. Walang mangyayaring masama sa'yo. Matapos ang naging misyon namin, agad na rin muna kaming umuwi sa bahay. Habang naghuhugas ako ng kamay ko dahil sa mga dugong natuyo roon, muli kong naalala ang itsura ni Mang Doming bago ito tuluyang mamatay. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ako ng kilabot. Hindi ko inakala na ganoon pala talaga pumatay ng aswang si Tio. Napakabrutal. Malupit at talagang walang patawad. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman niya. Pero dinarasal ko lang noon na sana wag dumating ang araw na hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Kinabukasan, mabuti naman at gising ka na. Nakatulog po ba kayo, Tio? Oo, pero 2 oras lang. Pwede ka na munang matulog. Ako na munang bahala rito sa bahay. Hindi na. Hindi na rin naman ako inaantok Sigurado ba kayo? Oo naman. Maya-maya'y may kumatok sa pintuan. May inaasahan ba kayong bisita ngayong araw, Tio? Bisita? Wala. Kailan pa ako nag-imbita ng bisita? Sino ho yung kumakatok? Ako na magbubukas. 2 na lang tayo. Baka mamaya aswang yung mga yan. Lumapit kami sa pintuan. Pagbukas namin, bumungad sa amin si Badang at Wilberto. Baka sa mukha nila ang pangamba.
Hindi pa namin sila pinapapasok ay kusa na silang pumasok. Sila na rin ang nagsarado ng pinto. Hey! Anong ginagawa niyo rito? Gadang, anong meron? Mang Teban, kailangan namin ng tulong ninyo. Ha? Anong tulong? Di ba sinabi ko naman sa inyo na, Idol, nilagasan na nila ang konseho. Inisesa nila ang bahay ng mga opisyal. Kanina umaga, lumutang ang balita. Lahat patay. Ang akala namin wala nang ibang sinaktan ng mga aswang eh. Pero halos kalahati din ng mga kasamaan namin, pinatay nila. Buti na lang nakaligtas yung iba. Pero ngayon, wala na kaming balita sa kanila. Nagtatago na sila dahil sa banta ng mga aswang. Idol, pakiusap. Tulungan mo na kami. Inuubos na nila kami. Kailangan namin ng isang kagaya mo. O teka, kumalma muna kayo. Kalma. Binigyan ko sila ng malamig na tubig para kahit papaano ay maging mahinahon sila. Maya-maya lang din ay napag-usapan na namin ang mga nangyari sa kanila. Kahit si Tio Teban ay nababahala na rin. Nanghinayang din siya sa mga buhay na nawala. Meron kami binabalak ni Erwin. Pupuntahan namin yung kuta ng mga aswang. Alam na ninyo kung saan sila naglalagi? Nabiyag namin ang isa sa mga opisyal ng mga aswang kagabi. Napaamin namin siya kaya nalaman namin. Pupunta kami roon ng kaming dalawa lang. Kung gusto nyo, sumama na kayong dalawa. Totoo ba? Tinatanggap mo na kami ulit? Tayo-tayo lang din na magtutulungan. Alam ko magiging mahirap to para sa atin. Pero mas magiging maganda ang laban kung magsasama-sama tayo. May mga napag-usapan na kami ni Tio. Ilalatag namin sa inyo at dadagdagan nyo na lang kung meron kayong mga ideya. Nung umagang yun Kabanong, masaya ko kasi sa wakas, naging makasundo na rin si Tio at ang dating dalawang estudyante niya. Matapos namin mapag-usapan mga plano, naganda na rin kami para sa aming pag-alis. Mabilis na lumipas sa mga oras. Malapit na rin ang kinagabihan. Iniwan na rin namin ang baryo para puntahan ang kuta ng mga aswang. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ko noon Kabanong. Kinakabahan ako dahil yun ang unang beses na tatapak ako sa lugar ng mga mababangis na nilalang. Nasasabik naman ako dahil sa wakas, magkakaroon na si Tio ng pagkakataon na makamit ang hustisya. Mang Teban! Bakit? Pasensya na nung nakaraan ha. Nadala lang din ako ng emosyon ko noon. Pasensya na rin. Naintindihan nyo rin naman siguro kung bakit ganun ang reaksyon ko. Naintindihan naman namin. Kilala ka naman namin eh. Hindi ka naman talaga ganun. Ang tao kapag nasasaktan, nagbabago talaga. At saka, idol ka pa rin namin kahit na anong mangyari. Kahit na kalimutan mo kami, walang magbabago sa paghanga namin sa iyo. Kahit naman kailan hindi ko kayo kinalimutan. Nung una, ayaw ko lang talaga kayo makialam. Natatakot si Tio na baka pati kayo mawala rin sa kanya. Kagaya ko, ayaw niya rin akong isama nung una eh. Pero nagtiwala siya sa akin at nagtitiwala na rin siya sa inyo ngayon. Basta ang gusto ko lang naman makikinig kayo sa mga sasabihin ko ha. Isang karangalan talaga na makasama namin ang pinakamaalamat at magiting na manunugis. Noon yon. Pero ngayon hindi na. Isa na lang akong simpleng manunugis na naghahangad ng hustisya para sa pamilya ko. At para na rin sa mga taong biniktima nila ngayon. Nang makita na namin ang lagusan, tinahak namin yun ng halos 10 minuto. Paglabas namin, natanaw na namin ang dalawang malalaking bundok na magkaharap. Sa puntong ito, mas lalong lumakas na ang kaba ko sa dibdib ko. Dahil kaunting minuto na lang ay mapapalaban na rin kami sa mababangis na nilalang. Yandaan niyo mga sarili niyo. Kaunting sandali na lang tatapak na tayo sa balwarte ng mga aswang. Ingatan niyo mga sarili niyo ha. Sa tunay na laban, mas prioridad natin bantayan ang sariling kaligtasan kaysa sa kaligtasan ng mga kasama. Sakaling malagay tayo sa alanganin at sakaling pumalpak ang plano, ang una nating gagawin ay umatras at iligtas sa mga sarili natin. Ayoko na mga pasaway ha. Ang laban na ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Ayaw kong mauna pa kayong mawala kaysa sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo?
Tumango at sumang-ayon kaming tatlo. Matapos ang sandaling pagpupulong, agad na rin kaming naglakad para simulan ang aming mga plano. Nang ilang metro na lang ang distansya namin sa bungad, nagtago na muna kami sa halamanan para magmasid. Sa obserbasyon namin, mukhang maraming aswang sa labas ng mga bahay sa mga ganoong oras. Kaya hindi kami nagpadalos-dalos. Hinintay na muna naming lumipas ang ilang oras para makakuha ng tamang pagkakataon. Magtatatlong oras na tayo dito Parang walang balak magsipasok sa bahay ang mga aswang na yan Baka alam na rin nilang may posibilidad na puntahan sila rito. Kaya ganyan sila kaalerto. Kailangan natin mahanap ang mas ligtas na lugar. Kailangan makuha natin si Gabriela ng walang nagiging problema. Kapag nagawa natin yon, isang malaking alas na ang panlaban natin. Mapuputulan na ng mga pangil ang mga aswang kapag hawak na natin sa leeg ang pinuno nila. Tiyo, mukhang pwede tayong dumaan dun, oh. Maliwanag dyan, baka makita tayo. Kung bibilisan natin, walang makakita sa atin. Kesa dun sa kabila na medyo madilim. Pero merong mga aswang. Hindi. Wala muna tayong gagawin. Dito muna tayo. Hintayin natin ang 3:00 na madaling araw. Sa ganong oras, madalas nagpapahinga na ang mga aswang. Matagal-tagal pa pala. Pwede pa pala ako nito matulog. Isingin niyo na lang ako kapag bakbaka na Nakakaramdam na ako ng antok ng mga sandaling yon, Kaabanong, pero nanatili pa rin akong mulat. Sinasamaan ko si Tio sa pagbabantay habang ang dalawa naman ay masarap na ang tulog. Mga ilang sandali lang, nakita na rin namin kumukonti na ang mga aswang na pagala-gala sa labas. Sinyalis daw yon na nagsisimula ng magpahinga ang karamihan sa kanila. Dahil doon, ginising na rin namin si Badang at Wilberto. Nang masiguro naming wala ng gaanong aswang sa paligid, gumapang kami palapit sa unang bahay. Pumasok kami sa silong. Sandali kaming nagbatsyag. Nakita naming papalayo na ang mga aswang na nasa bungad. Kaya naman, nakakuha na rin kami ng tamang pagkakataon para tuluyan ng makapasok. Magteban, mukhang hindi pa sila matutulog. Parang may isang direksyon lang silang pinupunta, no? Oo nga, Tiyo. Para mga walang laman yung mga kabahayan na nadaanan natin kanini. Hindi kaya meron silang pagre-ritual ngayon? Yan ang malalaman natin. Sa ngayon, iisa-isay natin ang mga kabahayan para mahanap natin si Gabriela. Tiningnan namin ang paligid. Dahan-dahan kaming naglakad sa gilid-gilid. Bawat bahay na madaraanan namin ay sinilip namin. Pero bigo kaming mahanap si Gabriela. Hindi nagtagal, meron na kaming nakitang bahay na naiiba sa lahat. Simentado na yon at merong ikalawang palapag. Sa mga sandaling yon ay inakala naming nasa loob na noon si Gabriela. Nagmamadali na kaming lumapit doon, pero laking gulat namin nang biglang may mga aswang na humarang. Noong mga oras na yon, palagay namin ay alam nilang naroon na kami. Parang pinagandaan din nila ang pagdating namin kaya napalibutan na rin nila kami. Ito na hinihintay natin. Magteban, pinakagat lang yata nila tayo eh. Nandito na yan, palag-palag na. Basta kung ano man ang mangyari, mahal na mahal ko kayo. Kung makapagsalita ka naman, parang mauna ka pang mamatay Hindi nagtagal, lumusob na rin ang mga aswang sa amin. Pero ang ipinagtataka lang namin noong mga sandaling yon ay bakit kakaunting aswang lang ang humarap sa amin, samantalang ang inaasahan namin ay hindi bababa ng 30 ang mga naroon. Ganun pa man, nakipaglaban pa rin kami sa mga yon. Hindi namin sila inatrasan kahit na higit na mas mabilis sila kumpara sa mga una naming nakalaban. Ang sarap pala talaga makipaglaban sa mga aswang, ano? Focus lang. Huwag maging kampante. Mas mababangi sila kumpara noon. Erwin, sa likod mo! Paglingon ko sa likuran ko, nakalapit na pala ang aswang sa akin. Nagawa niya akong kalmutin sa likod, pero hindi naman yun naging dahilan para mapabagal niya ako. Agad akong dumistansya. Nang makabuelo ay tinaga ko rin ang aswang na yun. Tinamaan ko siya sa leeg pero hindi pa rin siya namatay. Ano, ayos ka lang? Ayos lang naman ako, Tiyo.
Bababaw lang naman ng kalmot niya eh. Alerto ka dapat. Mapandin lang ang mga aswang. Minsan akala mo aatake sila pero hindi mo alam sa likod pala sila aatake sa'yo. Sumunod kayo sa akin. Tara! Meron kaming dinaanan sa gilid. Masikip, madilim. Hindi na kami hinabol ng mga aswang doon. Pero nang makalabas na kami roon, sinalubong naman kami kagad ng mga yon. Hindi na namin nabantayan ang kanilang pag-atake. Kaya naman tinamaan si Badang at si Wilberto. Tumilapon sila sa lakas ng pagsipa at suntok ng mga aswang. Agad naman kaming rumisponde sa kanila. Buti na lang ay wala naman silang malalang galos. Pinapagod lang nila tayo. Hindi nila binubuhos ang lahat ng bilang nila dahil hinihintay nila tayo mapagod para mas makalabang sila sa laban. Huwag niyo masyadong ubusin ang lakas niyo ha. Kailangan nating tumagal hanggang sa makita natin si Gabriela. Anong gagawin natin kung lusob sila ng lusob? Akong bala. Ako ang harap sa kanila. Dito lang muna kayo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Magteban? Kung pati kayo mapapagod at maubusan ng lakas sa laban na ito, walang aalalay sa akin sa oras na ako naman ang mapagod. Isa pa, ako ang may kakaya na umubos sa mga ito, kaya ako ang gagawa. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ko pa. Walang sinabi tong edad ko. Ayos! Idol ka talaga! Nababahala man kami para sa kaligtasan ni Tio, pero nagtiwala na lang kami sa kaya niyang gawin. Maya-maya lang, muling lumusob ang mga aswang. Sabay-sabay, mabibilis at talaga namang mahirap hulihin kung kami ang gagawa. Pero si Tio, minamani-mani lang niya ang pakikipaglaban sa aswang. Kahit na meron ng edad, nangingibabaw pa rin ang kanyang kahusayan. Hindi na namin mabilang kung ilang aswang na ang pinatay ni Tio. Ang alam lang namin, walang makatama sa kanya kahit na isa. Nang mapansin ng mga aswang na hindi sila umuubra kay Tio, sandali silang natigil sa pag-atake. Namamangha kami habang pinagmamasdan ng maraming bangkay ng aswang sa harapan ni Tio. Kakaiba ka talaga, idol. Kaya hindi talaga ako nagkamali na ikaw yung inidolo ko eh. Huwag na muna tayo magdiwang. Sa pagtigil nila, alam kong meron silang binabalak. Tio, mukhang siya na yung Gabriela oh. Dumating ang isang babaeng sobrang puti, pero maputla ang balat. Matangkad at malaanghel sa kagandahan ng muka. Nakangiti siyang nakatingin sa amin. Kung titingnan na maigi, parang wala sa itsura niya na siya ang pinuno ng mga aswang. Parang hindi niya kayang pumaslang ng tao dahil sa pagiging mahinhin niya. Magandang gabi sa iyo, Mang Teban. Ang tagal na nung muli tayo nakita ah. Bata pa ako noon, pero hindi ako nadismaya sa iyo ngayon. Magaling at nakakatakot ka pa rin kalaban. Nangako ka sa akin noon na kapalit ng kalayaan na ibinigay ko sa iyo ang pagbabagong buhay mo. Sinabi mong hindi mo tatahakin ang landas na tinahak ng mga kalahi mo. Pero sinira mo ang pangako mo. Pinatay niyo pa ang pamilya ko. Matapos mong lagasin ang buong lahi ko sa mismong harapan ko, hihilingin mo sa akin na mamuhay ako ng payapa. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mamuhay ng araw-araw mong naaalala? Kung papaano pinatay ang mga mahal mo sa buhay? Nanggulong ang kan mo sa payapang buhay ng mga tao. Kung ano man ang ginawa ko, yun ay dahil sa pinangangalagaan ko lang ang kapayapaan ng sangkatauhan. Kayo ang unang nanggulo sa mga aswang, hindi kami. Bata ka pa noon, Gabriela. Ang alam mo lang na kwento ay ang naririnig mo mula sa matatandang aswang. Pero wala kang alam kung gaano karaming buhay ang kinuha nila sa mga taong wala namang kasalanan sa kanila. Ngayon, ipagpapatuloy ko ang nasimulan nila. Malaking pagkakamali mo na binuhay mo pa ako noon, Mang Teban. Hindi ka magtatagumpay, Gabriela. Marami ka pang dapat danasin bago mo pa ako mapatumba. Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa mga tao, lalong-lalo na sa buhay ng pamilya ko na kinuha mo. Hindi ako magpapatalo sa iyo, Mang Teban. Kupas ka na. Hindi mo na magagawang talunin ng mga bagong sibol na aswang. Hindi na itong henerasyon na kayang-kaya mong ubusin. Huwag na tayo magdaldalan. Simulan na natin! Umalis si Gabriela at sinundan naman yun ni Tio. Susunod sana kami sa kanila pero bigla kaming hinarangan ng mga aswang. Wala kaming nagawa kundi ang kalabanin na lang din sila.
Magkakatalikuran kami ng mga sandaling yon, Kabanong. Dahil sa ganong posisyon namin ay hindi magawang makalapit ng mga aswang. Unti-unti rin namin silang napapatay. Pero nakaisip ng paraan ng mga kalaban namin. Pinagbababaton nila kami ng kung ano-ano kaya napilitan kami magtago sa gilid. Wisit ng mga aswang to. May binabato silang tae. Ang baho! Ang bababoy ang putik. Kailangan natin silang libangin dito. Hindi pwedeng sumunod din sila kay Mang Teban. Tara, balikan na natin. Nang ibahin na namin ang estilo namin, ay hindi na rin kami binato ng mga aswang. Mano-mano na namin silang nilalabanan. Aminadong sa mga sandaling yon ay masyadong maliksi ang mga nilalang. Hindi na kami makatama. Palagi silang tumatulon at kung saan-saan gumagapang. Pero hindi kami tumigil. Hindi kami nagpatinag. Kahit na nahihirapan na kami, ay itinuloy namin ang laban. Hanggang sa unti-unti na nga naming napapansin na kumukonti na rin sila. Ano? Mga salot! Kaya niyo pa ba? Konting-konti na lang mga pre. Ubusin na natin ang mga to para makasunod na rin tayo kay Mang Teban. Bilis! Sa aming pagpapatuloy, nagawa na rin naming talunin ng mga aswang. Wala kaming itinira kahit na isa. Sugutan na rin kami noon, pero kahit papaano, kinakaya pa rin naming makatayo. Palis na sana kami nang bigla na lang may isang aswang na humila sa paa ni Badang. Nakalmot si Badang sa tagiliran na naging dahilan para bumagsak siya kaagad. Agad naman naming tinuluyan ang aswang na yon. Badang, okay ka lang? Sakit! Alalayan ka namin. Hindi na. Itabi niyo na lang ako. Sundan niyo si Mang Teban, bilisan niyo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, bilisan niyo. Kailangan niya nakasama, bilis! Itinabi namin si Badang sa likuran ng mga drum. Mabilis naman kaming tumakbo ni Wilberto para sundan sila Tiyo. Nang makarating na kami roon, inabutan naming sugatan na si Tiyo. Habang ang aswang na si Gabriela naman ay wala pang galos kahit na isa. Tingnan mo nga naman, Mang Teban. May rumispondi pa para sa'yo. Kaya nga lang, makakasama mo lang din naman sila sa hukay. Bakit kayo narito? Hindi na sana kayo sumunod. Hindi ka namin kayang iwan, Tiyo. Sasamahan ka namin kalabanin siya. Oo nga. Papayakin natin yung aswang na yan. Malakas siya. Pagkaibabilis niya. Nahirapan akong hulihin siya. Mabuti naman at inamin mo rin na mas malakas ako sa'yo, Mang Teban. Kaya kung ako sa'yo, isuko nyo na lang ang sarili nyo para hindi na kayo mahirapan. Kung itutuloy pa natin ang laban na ito, mas mararamdaman nyo lang ulit ang pait na kamatayan. Magpahinga ka na muna. Kami na munang bahala sa isang ito. Hindi niyo siya kakayanin. Manood ka lang, Mang Teban. Kami muna. At ang lakas din naman ang loob nyo na humarap sa akin. Tingin nyo ba ay makakapalag kayo sa akin? Kung ang matandang yan nga na itinuring na dakila ay wala ring magawa? Huwag ka muna masyadong masaya, Gabriela. Hindi pa tapos ang laban. Dahil habang humihinga pa kami, hindi ka pa nananalo. Kung sa bagay, may punto ka rin naman. Kaya sige, simulan na natin to. Noong mga oras na yon, aminadong kabado kami pareho ni Wilberto. Pero wala kaming ibang magagawa kundi harapin si Gabriela. Nang sa ganon, magkaroon ng sapat na oras si Tiyo para pag-aralan ng mga kilos ng babaeng aswang. Hindi nagtagal, lumusob si Gabriela sa amin. Sinubukan namin siyang tagain. Pero nailagan niya lang yon. Nahablot niya ako sa kamay. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang malakas na suntok niya sa sikmura ko. Sa sobrang lakas, sumuka agad ako ng dugo. Hindi naman nagsayang ng oras si Wilberto. Lumusob siya kay Gabriela. Pero sa kasamaang palad, tumilapon lang din siya sa gilid. Hindi niyo ako kakayanin. Marami pa kayong dapat maranasan para lang makatagal kayo sa akin. Anong pinagsasabi mo? Tingin mo susuko na kami kagad sa atake mong yon? Nagkakamali ka! Sinakalako ni Gabriela. Itinaas niya ako sa ere. Pero lumapit naman si Wilberto sa kanya. Tinaga siya ni Wilberto sa hita. Sa pagkakataong yon ay nabitiwan agad ako ng babaeng aswang. Sinamantala ko rin ang pagkakataon na wala na siya sa tamang posisyon. Tinaga ko rin siya sa hita. Nang tamaan siya, sinubukan ko namang itarak ang hawak-hawak kong itak. Pero laking gulat ko
nang mailagan niya yun ng walang kahirap-hirap. Isang suntok na naman ang natanggap ko. Tumalsik at sumadsad ako sa lupa. Erwin! Mang Teban, ituloy na natin ang laban natin. Wala naman ako mapapala sa dalawang ito eh. Nagsasayang lang ako ng oras sa kanila. Huwag ka nga masyado mayabang. Kung makapagsalita ka, parang napatay mo na kami Hanggat tumihinga kami, hindi mo kami matatalo. Ang daldal mo? Sige, ikaw na ang uunahin ko ngayon. Nabahala kami ni Tio nang makitang nilapitan na ni Gabriela si Wilberto. Pero sa mga sandaling yon, napansin ko na parang may binabalak si Tio. Hinayaan lang niya makalapit ang babae kay Wilberto. Nang makakuha ng tamang pagkakataon si Tio, meron siyang kinuha sa bulsa. Isang tirador na binalahan niya ng holen. Tinamaan si Gabriela sa ulo. Akala namin nung una ay hindi siya tinatablan. Pero nang maglakad siya, bigla siyang napatigil. Napahawak siya sa ulo. Ulo lang ang kainaan ng mga aswang, kaya umanda ka sa akin. Habang nakakaramdam pa ng hilo si Gabriela, hindi na sinayang ni Tio ang kanyang pagkakataon. Iika-ika siyang lumapit kay Gabriela at agad yung sinaksak gamit ang itak. Bagyang nakailag ang babaeng aswang kaya sa bandang balikat lang ito tinamaan. Nang hugutin ni Tio ang katana ay sinubukan niyang patamaan ulit ang babaeng aswang. Pero sa mga sandaling yun ay nagawa na nitong makailag. Magaling. Magaling ang ginawa mo, Mang Teban. Pero hindi mo na mauulit sa akin ang parehong mong taktika. Kaya humanda ka ngayon. Ako naman ang aatake. Mabilis na paggapang ang ginawa ni Gabriela. Nanatili namang nakatayo si Tio. Nang malapit na sa kanyang babae, bigla niyang kinuha ang kanyang latigo. Hinigupit niya si Gabriela. Tinamaan naman yun sa katawan na naging dahilan para mapatras niya ito ulit. Oh, anong problema? Masakit ba? Mukhang tinamaan ka na yata ngayon Hindi mo na ba kaya umilag? Pinapatunayan mo talaga sa akin kung bakit ka kinatatakutan ng matatandang aswang noon. Sige, ipapakita ko rin sa iyo kung ano ang tunay na lakas ko. Sinimula ng babaeng aswang na magpalit ng kanyang anyo. Pero habang nangyayari yon, hindi na nagsayang ng oras si Tio. Alam niya na kapag nakumpleto na ni Gabriela ang pagpapalit nito ng anyo, mas mahihirapan na siyang kalabanin nito. Kaya naman, kinuha na niya ang kanyang isa pang katana na nasa likuran niya. Ang katana na yon ay medyo luma na at meron na ring kalawang sa talim. Mabilis na tumakbo si Tio, palapit kay Gabriela. Nang makalapit siya, ay buong puwersa niyang itinarak ang katana sa dibdib ng babae. Nung una ay kinakaya pa ni Gabriela na makatayo. Pero nang sundan ni Tio ng isa pang saksak ng katana, dito na tuluyang sumuka ng maraming dugo si Gabriela. Kalaunan ay bumagsak na rin ito. Malakas ka, Gabriela. Pero isa lang ang problema sa iyo. Masyado kang kampante. Masyado kang nakatuon sa sarili mong lakas. At hindi sa lakas at talino ng mga kalaban mo. Mang Teban, Matagal na dapat kitang pinaslang, Gabriela. Pero naawa ako sa iyo noon Naniwala akong kaya mong magbago. Naniwala akong kaya mong tumahak ng landas na malayo sa mga kinamulatan mo. Pero ngayon, itatama ko ng pagkakamaling nagawa ko. wag mo akong... Makakapagpahinga ka na rin. At pinapangako ko, ito na ang huling sandali na may makikitang aswang. Tuluyan ang nalagutan ng hininga si Gabriela nang itarak ulit ni Tio ang katana. Noong mga sandaling yon ay lumuwag na rin ang paghinga namin. Kahit masakit sa katawan ay sinubukan pa rin namin makatayo para lapitan si Tio. Nag-akbayan na lamang kami at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Badang. Bago kami umalis, sinilaban namin ng apoy ang buong lugar. Hindi pa rin ako makapaniwala noon, Kabanong. Nagawa naming talunin ng mga aswang kahit na 4 na tao lang kami. Pero dahil doon, napatunayan ko na mas malakas pa rin talaga ang mga tao kaysa sa mga nilalang na yon. Hanggang sa makauwi na kami sa amin, manghang-mangha pa rin ako sa mga nangyari. Masaya ako kasi kahit papano, nakasama ako sa pagkamit ng hustisya para sa lahat ng biniktima ng mga aswang.
Makalipas ang ilang araw, Kumusta na pala yung binuo mong grupo, Badang? Nahirapan kami makahanap ng mga bagong miyembro. Mula kasi nang mawala ang konseho, parang nabawasan ang tiwala ng mga tao sa mga manunugis. Pero hindi naman kami nawawalan ng pag-asa eh. Ipagpapatuloy pa rin namin ni Wilberto ang nasimulan. Idol, pwede bang ikaw ang maging tagapayo namin kapag nakabuo na kami ulit? Oo naman, pwede. Basta kontra sa mga aswang maasahan niyo ako. Ikaw Erwin, ano nang balak mo? Babalik na muna siguro ako sa amin. Magpapaalam ako. At kapag pinayagan ako, sasama ako sa inyo. Ayos! Cheers ulit! Bumuo ng bagong samahan si Badang at Wilberto. Sa kabutihang palad, pinayagan ako ng mga magulang ko na manatili sa poder ni Tio Teban. At dahil doon, nakasama na rin nila ako sa pagpapatibay ng bagong samahan ng mga manunugis. Marami man ang nalaga sa mga kasamahan nila. Marami mang nabiktima ang mga aswang na inosente, pero patuloy pa rin kami sa pagpapanatili ng kapayapaan. Si Tio Teban, unti-unti na rin gumaga ng pakiramdam niya. Unti-unti na rin kasi niyang natatanggap na wala na nga talaga ang kanyang pamilya. Sa mga sumunod na taon, mas lalong lumakas ang samahan sa tulong ni Tio. At mula noon, wala nang namataan na aswang sa aming baryo. Namayani na ang kapayapaan at kahit na kailan, hindi na ito muling ginambala na kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kabangers at mga kayanggaw. Sana'y meron kayong nakuhang aral at sana naibigan nyo ang mga ibinahagi ko. Marami pong salamat at pinagpalang araw sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago po tayo magwakas maraming salamat po sa pakikinig nyo sa bagong kwento natin. Kung nagustuhan nyo po yung kwento natin, huwag nyo pong kalimutan mag-comment at pindutin ang like button. At yung mga bago sa channel natin huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe at pindutin rin yung notification bell para lagi po kayo nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. Kung medyo nabitin naman po kayo, bisitahin nyo naman po yung iba natin mga channel. Yung Pamela Clamil. Nagnanarit po ako doon bilang si Lolo Pael at ako rin bilang Kabanong. At ganun din, huwag nyo kalimutang mag-subscribe kasi konti pa lang po ang mga subscribers doon. Mag-comment at mag-like rin po kayo. At ito maganda, meron po tayong bagong channel, ang Kabanong version 2.0, kung saan meron na po kayo mapapanood ng mga moving images